Minsan, ang pagiging babaero ang nagdudulot sa atin ng kapahamakan. Ito ang eksaktong nangyari sa tiyuhin ko. Pinagpalang araw sa lahat ng mga kabangers at kayanggaw. Nais ko lamang ibahagi ang aking karanasan, ang karanasan namin ng tiyuhin ko tungkol sa mga aswang. Meron kasi siyang natuklasan na lihim. Isang lihim na hindi niya dapat binungkal at pinakialaman. Pero dahil sadyang meron siyang labis na pagmamahal sa probinsya na kanyang sinilangan, pero hindi yun naging madali para sa amin. Dahil kinailangan din naming sumugal at umasa sa kakarampot na kaligtasan na meron kami noon. Samahan niyo ako sa kwentong talaga namang inyong tatawanan, pero inyo rin namang katatakutan. Kilalanin niyo na lang ako sa pangalang Topper. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa natin mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yon ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay ang mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Pambihira naman, Tiyo. Bakit mo naman nilapit sa tenga ko tong orasan na to? Para siguradong magising ka. Gagamit-gamit ka kasi ng ganyan hindi naman umuobra. Hindi naman ako nag-alarm, Tiyo kasi wala naman akong gagawin ngayong araw. Day off namin ngayon. Wala kang gagawin pero kailangan mo akong samahan. Pambihira naman Samahan saan? Kaaga-aga? Hoy, 9:00 na. Anong maagang pinagsasasabi mo? Saan po bang punta natin? Kanina kasi, habang nasa gubat ako para manguha ng mga halamang gamot, nakahuli ako ng ahas. Punta tayo mamaya sa bahay ni Mr. Ling para ibenta yung ahas sa kanya. Sus, akala ko naman kung anong gagawin. Kaya nyo na yan Magbebenta ka lang naman. Kailangan kita kasi alam kong magaling kang mambola. Kailangan mong bilugin ang ulo ni Mr. Ling para dagdagan niya yung babayaran niya. Ginamit niyo pa talaga ako sa maduming pamamaraan niyo Sige na, sayang din naman kasi yung ahas na nakuha ko kung hindi natin mapapakinabangan. Kesa makatuklaw pa yun ng ibang tao sa gubat, abay, pagkaperahan na lang natin. Oo na, sige na po. Yan, ganyan dapat. Kaya paborito ka ng pamangkin Sus, bola ka pa. Ay, siya nga po pala. Merong nagpuntang babae dito kahapon Tinatanong sa akin kung kailan ka ba dadalaw sa bahay niya. Anong pangalan? Anong itsura? Matangkad, maputi. Sakto lang naman yung ganda. Maputi lang talaga. Pero sexy. Yung pangalan niya Criselda, parang ganon. Si Christina. Siya yun. Tiyo, kailan ka ba titigil sa pambababae mo? Iba na naman yung Christina na yan Nung nakaraan si Maria, pati si Sofia at Diana. Hindi ka ba patatahimik sa pambababae mo? Yung isang babae ka na lang? Topper, matanda na ako. Wala rin naman akong asawa. Kaya ayos lang naman ang mababae ako, no? Wala akong niloloko. Fun-fun lang, ganon. Pinagsasasabi niyong fun-fun lang. Yung ibang babae, seryoso sa'yo. Hindi ko naman sila masisisi gwapo ang tsuhin mo. Malaiyan venerasyon ba naman Kabanong, totoo naman ang sinabi niya.
Meron siyang pagkakahawi kay Ian Veneracion. Parang matandang bersyon lang talaga. Maskulado rin ang katawan. Alagang-alaga niya kasi yon dahil palagi siyang nag-iehersisyo. Pero kahit na ganon, para sa akin ay hindi pa rin tama na nakikipaglaro lang siya ng apoy sa kababaihan. Kahit pa, dapat itigil mo yan. Baka mamaya makakuha ka pa ng sakit dyan, di maaga ka pang namatay. Ang sakit ay para lang sa mga mahihinang tao. Hindi ako tatamblad yan, no? O siya, sige na. Mag-almusal ka na muna tapos magpalit ka ng suot mo. Para kang dugyot dyan sa sando mo Ang dumitingnan. Pantulog ko lang kasi to. Kahit na inaantok pa ako ay bumangon na rin ako. Kinain ko ang inihandang hotdog ni Tio. Hotdog na kasing kulay na ng ilalim ng kaldero dahil sunog. Pagkatapos, nagpalit na rin ako ng suot. Pumunta kami sa likod bahay kung saan naroon ang ahas. 1 metro halos ang haba ng ahas. Kulay berde. Cobra. Isang tingin ko pa lang, parang alam ko nang mapupunta ako sa langit kapag natuklaw ako noon. Nilagyan ni Tio ng tape ang bibig ng ahas. Hindi ko alam kung paano niya nagawa yon, basta nagpasalamat na lang ako kasi hindi ako matutuklaw. Habang naglalakad kami papunta sa bahay ng mag-asawang Ling at Tanya, napapatingin pa sa amin ang mga kalugar namin. Nagtataka sila kung ano ang nakalagay sa sako. Nang sabihin ni Tio na ahas, natataranta ang mga yon sa paglayo. Hindi nagtagal ay nakarating na rin kami sa bahay ng mag-asawa. Sa bakuran pa lang ay sinalubong na kami ng masungit na si Aling Tanya. Isang matandang babae na namatayan ng asawa dahil sa droga at ngayon ay meron ng asawang inchik. At ano naman ang ginagawa ng peking albularyo rito sa bakuran ko, ha? Tanya, hindi ako nagpunta rito para makipag-asaran sa'yo. Gusto ko lang kausapin si Mr. Ling. Nasa loob ba siya? Wala siya. Kaalis lang. Aling Tanya naman, ayun si Mr. Ling nagkakapi sa loob. Magsisinungaling ka lang sablay pa. Ay, nandyan lang pala siya. Akala ko kasi design At kung kailangan nyo sa kanya, sabihin nyo na at ako na magsasabi. Hindi. Dapat ako magsabi. May kailangan kaming pag-usapan na tanging mga lalaki lang ang magkakaintindihan. Hay, kilala kita Jinggoy. Babaero ka. Baka mamaya hawaan mo pa ang asawa ko. May ibebenta lang kami kay Mr. Ling. Ito Ano ba kasi yan? Isang bagay na si Mr. Ling lang ang magkakagusto. Sa akin yun na muna dapat ipakita bago sa kanya. Baka mamaya kung ano pa yan. Sigurado ka bang gusto mo talaga makita? Akin na nga kasi. Inago ni Aling Tanya ang sako. Pagbukas niya, tinangka siyang tuklawin ng ahas. Buti na lang ay nakatape ang bibig noon kaya wala namang nangyaring masama sa kanya. Napasigaw siya. Makailang ulit na pinagmumura si Tio Jinggoy. Habang kami natatawa na lang. Ay, wisit ka Jinggoy. Gusto mo na ba talaga ako mamatay, ha? Ano ha? Sira ulo ka? Ay, ano ba nangyayari dito? Bakit ikaw sigaw-sigaw malakas ako, inom kape, istorbo ka? Ito kasing si Jinggoy. Gusto yata kong ipatuklaw sa ahas na dala niya. Ano? Ahas? Ay, Mr. Ling, may dala akong ahas at bala ko sanang ibenta sa'yo. Nahuli ko lang sa kagubatan. Nagtanong ako sa bayan tungkol dito at ang sabi, bibihira na lang daw ang ganitong ahas. Kaya marami ako ahas sa bahay ko sa bayan. Baka di na sila kasya. Kaya ayaw ko na yan. Mr. Ling, bibihira lang ang ahas na yan dito sa Aklan. Kung hindi mo ito kukunin sa iba na lang namin ibebenta. Ikaw rin. Baka kapag nasa iba na to saka ka naman maging interesado. Paano kung hindi naman na ito ibenta ng tao makakakuha nito sa amin? Di nanghinaya ka ngayon. At saka, tingnan mo ng maigi ang balat niya. Kakaiba. Hindi siya pangkaraniwang ahas lang. Kapag meron ka nito, pwede mong ipagyabang to sa kapwa mo kolektor ng mga ahas.
Ikaw lang ang meron nito sa buong Aklan. At eto pang pinakamaganda. Base sa eksperto na nakausap namin sa bayan, itong ahas na ito mas madali lang mangitlog. Ibig sabihin, hindi lang ito magiging isa. Sa oras na ito yung mangitlog, mas maraming ganito na ang mapupunta sa'yo. Kung wala kang espasyo sa bahay mo pwede mo namang ibenta kung masyado na silang marami. Oh, di ba't ayos yun? Bebentahan ka namin ng kakaibang ahas tapos pwede mo rin itong pagkakitaan balang araw. Hay, wag mong sabihin na bibilhin yan. Nakita mo naman, munti ka na akong matuklaw. Malabong matuklaw ka niyan, Aling Tanya. Nakabusal ng tape yung bibig ng ahas Ikaw kamon baka tumuklaw sa kanya. Honey, wag mong bilhin yan ha. Mamaya kamalasan pa yung dala niya sa atin. Huwag nga kayong maniwala sa mga malas-malas na yan. Hay, manahimik ka, Topper. Palibhasa, wala kang alam sa malas at swerte. Mr. Ling, pag-isipan niyo po yung sinabi ko sa inyo. Hindi naman masama kung magninilay-nilay, di ba? Wala ka na mahahanap na ganito sa gubat. Pero sa Aling Tanya, marami ka pang mahahanap na ganyan. Ang daming kamukha niyan Mas marami pang mas maganda. Hay, inaasar mo ba talaga ako? Hay, ikaw tahimik ha. Ako irita na sa iyo, boses. Hindi ako makaisip maayos. Sinisigaw mo ba ako, honey? Hindi na ako tuwa. Ingay mo. Eto, usapa mga lalaki. Dapat ikaw hindi nandito. Tahimik lang kung ikaw ayaw makapapasok sa bahay. Ikaw naman kasi, Tanya Ang ingay-ingay mo naman kasi masyado. Yan tuloy. Nagalit na yung honey mo. Che! Ano po, Mr. Ling? Bibilin mo na ba? Kailangan kasi namin ng pera ngayon Kung hindi ka makakapag-desisyon ngayon, baka ilapit na lang namin to sa ibang inchik sa bayan. Sayang naman kasi. Teka, sandali lang. Kung yan aking bili, ako ba makakasiguro na ahas na yan kakaiba? Pwede ka naman magtanong-tanong sa mga kapwa mo inchik para magkaroon ka ng ideya. No. Akin hindi tanong. Kapag akin tanong, baka ako unahan nila sa pagbili. O sige na, akin kuha na yan. Akin kuha lang pera sa loob, ha? Nagmamadaling naglakad ang matandang inchik papasok sa bahay nila para kumuha ng pera. Habang si Aling Tanya naman nakatingin sa amin na masama. Kung nakamamatay lang siguro ang mga titig niya, ay baka pinaglalamayan na kami. Kahit na kailan, Jinggoy, wala ka talaga mabuting dulot sa buhay ng ibang tao. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Nanggagamot nga ako. Tinutulungan kong guminhawa ang buhay ng iba. Nangihilot, gumagawa ng mga halamang gamot na nakakatulong din sa kalusugan ng mga tao. Ano ka ba naman, Tanya? Matatanda na tayo, galit ka pa rin sa akin. Alam mo, pasensya na kung hindi kita niligawan noon, ha? Nagpaubaya na ako kay paring Elmer kasi mahal ka niya Kaso ito namang si paring Elmer maaga namang nawala. Kapal naman ang mukha mong banggitin ang pangalan niya. At sinasabi mo na hindi mo ako niligawan. Saan ka nakakuha ng kapal na mukha para sabihin yan? Kahit na kailan, hindi naman kita nagustuhan, buwisit ka. Beb, tama na nga yan. Baka sa kakasaran yung dalawa kayo na naman ang magkatuluyan. Hiyak, kadiri. Mas pipiliin ko pang halikan ng ahas na yan kesa piliin niyang lalaking yan, ano? Ay sige nga, kung talagang wala kang gusto sa akin, halikan mo tong ahas. Ano ka, swerte? Para-paraan ka rin, ano? Kapal ng mukha mo? Nanahimik na kami na makabalik na si Mr. Ling. May dala-dala na siyang pera at agad naman yung inabot sa amin. Abot langit ang ngiti ni Tiyo. Ganon din naman si Mr. Ling. Ang hindi alam ng incheck na yon, ang ahas na nakuha namin ay pangkaraniwan lang talaga. Madalang lang talaga makahuli ng ganon dahil masyadong mailap. Pero ang totoo, marami talagang ganon sa liblib na gubat. Nang makabalik na kami sa bahay ay paldo-paldo kami ng tiyo ko. Binigyan niya ako ng parte. Bagay na kinatuwa ko naman kasi kahit day off ko, may kinita pa ako. Pagtapos ng pananghalian, may dumating na namang babae sa bahay. Linda naman ang pangalan. Ibang babae
At malamang sa malamang, dahil may pera na naman ang tiyo ko, iwawaldas na naman niya yon sa babae. Napapailing na lang ako habang tinitingnan ng tiyo ko na naglalakad paalis kasama ang babae niya. Papasok na sana ako sa bahay nang dumating naman ang dalawa kong kaibigan, si Eloy at Pudong. Oh, anong ginagawa niyo rito? Kung makatanong naman to, parang sobrang nakakabala kami. Tara na nga, Pudong. Umalis na nga lang tayo. Uy, tumigil nga kayo. Hindi bagay sa inyo magtampo ah. Ano ba kailangan nyo? Meron kaming alam na trabaho. Gusto mo bang sumama? Total, gusto mo nang umalis dun sa pinyahan kasi mababa ang sahod, di ba? Anong trabaho naman yan? Maayos ba ang sahuran? Legal ba? Legit? Hindi naman delikado dyan. Oo, legal. Maayos, disente at marangal. Ano man trabaho? Parisan. Parisan? Paanong malaki ang sahod dyan eh? Maliit lang naman yata ang kitaan dyan. Anong maliit? Huwag mo nga minamaliit ang parisan? Hindi ko minamaliit. Ang alam ko kasi, ang mga parisan, maliliit na sweldo lang. Minsan pa nga di padyak lang, di ba? Paano tayo makakapagtrabaho sa ganun? Meron bagong bukas dyan na parisan sa boundary ng bayan at San Miguel. Naghahanap sila ng mga tao. Malaki ang sahod kada buwan. Ayos na rin kaysa dyan sa pinyahan na pinapasukan mo na arawan ng sahod pero laging kulang. Sama ka na sa amin. Magaling kang magluto eh. Magaling ka rin mag-asikaso sa kusina. Huwag mo nang pag-isipan kasi baka mamaya maunahan pa tayo. O siya, sige. Isama niyo ako. Ano bang mga kailangan kong gawin? Di magdadala lang tayo ng mga kailangang papeles kasi hindi basta-basta parisan yun. Medyo may kalaki ang pwesto rin. Kainan talaga siya pero ang specialty nila ay pares. Excited na ako magtrabaho kasama kayo. Trabaho ang pupuntahan natin hindi ka tarataduan, Pudong. Grabe ka naman magsalita. Para naman akong palagi ang gumagawa ng katarantaduhan sa pagkakaibigan natin. Sino pa ba? Ikaw lang naman ang siraulo sa ating tatlo eh. Bukas ng tanghali magpunta tayo ron. 2 araw kasi mula ngayon, magbubukas na sila. Tingin ko, kulang pa sila sa tao kaya dapat makauna tayo. Sumang-ayon ako sa kanilang dalawa dahil sa totoo lang kabanong, hindi na rin kasi talaga sumasapat ang kinikita ko sa pinyahan. Arawan ng sahod pero palagi namang delay o kulang. Si Tio Jinggoy naman, may kita lang din naman siya kapag may nagpapagamot o nagpapahilot. Tapos kalahati pa ng kinita niya napupunta sa pambababae niya. Kaya kinabukasan, pinatos ko na ang sinasabi ni Eloy at Pudong. Lumarga na kagad kami papunta sa sinasabi nilang parisan. Nang makarating kami roon, isang magandang babae ang aming inabutan. Nakasuot siya ng pampormal, maputi at kalmado ang kanyang mga mata. At ang ngiti niya ay parang ngayon lang namin nakita. Kakaiba, mapang-akit, at nakakagaan ng kalooban pagmasdan. Magandang tanghali. Ano may paglilingkod ko sa inyo mga sir? Ang ganda niyo po. Uy, maya ka nga. Trabaho pinunta natin dito lumalandi ka na naman. Maraming salamat. Ikaw pa lang ang nagsabi sa akin yan ngayong araw. Pwede ko naman pong ulit-ulitin para mas lalo kayong sumaya. Nako, hindi na. Ang tanong ko na lang, anong kailangan nyo? Nandito kami para sana mag-apply ng trabaho sa parisan na bubuksan nyo bukas. Kung meron pang bakante, baka po pwedeng ipasok nyo kami. Trabaho? Oo, kulang pa kami ng 4. Kung gusto nyo, kayo ng 3 ipapasok ko. Talaga po? Kailangan ko lang muna kayong makausap para sa mga dapat at hindi nyo dapat gawin. At kailangan ko lang din naman kayong makilala muna. Pagkatapos nun, makakapagsimula na kayo bukas. Walang paglagyan ng tuwa namin ng mga sandaling yon. Pakiramdam namin ay nanalo kami sa loto. Hindi na kami nahirapan. Natanggap agad kami. Sa katunayan, natuwa pa nga sa amin ang babae na si Ma'am Rosa. Anak siya ng may-ari ng parisan. Ang easy naman nun. Tanggap ka agad tayo. Hindi mo lang ako nahirapan sa mga tanong. Ang mahalaga naman ngayon,
Bukas na bukas din meron na tayong trabaho. Sa wakas, makakabili na rin ako ng mga hindi ko kailangan pero masaya ako kapag binili ko yun. Gamitin mo ang pera mo sa maayos na bagay. Hindi sa walang kakwenta-kwenta. Ang hirap-hirap kumita ng pera ngayon Tay, ikaw ba yan? Hoy, seryoso ako no? Napabuntong hininga na lang ako noon, Kabanong. Pag-uwi ko sa bahay, inabutan ko si Tio na may kasama na namang babae. Nasa maliit namin silang sala. Ang pagkakarinig ko, Donna naman ang pangalan ng babae. Maliit lang siya na tao. Morena, malaki ang hinaharap at talaga namang kapansin-pansin din ang kagandahan niya. Napapailing na lang ako, namamangha at nawiwindang ako sa kagwapuhan ng tiyuhin ko. Para siyang magnet, kusang dumidikit sa kanya ang mga babae. Topper, si Donna nga pala. Ngumiti ng malakit sa akin ang babae at napailing na lang ako. Papasok na sana ako sa kwarto ko nang may sinabi pa si Tio Jinggoy. Magpapakasal na kami sa susunod na buwan. Ho? Agad-agad? Bakit? Anong bakit? Lalaki ako, babae siya. Single ako, single siya. At mahal namin ang isa't isa. Anong questionable doon? Mahal? Mahal niyo ang isa't isa? Sigurado ba kayo, Tio? Hindi kailangan ng isang dekada para malaman mo kung mahal mo ang isang tao. Di ba, aking mahal na Donna? Tumango ang babae na parabang wala itong sariling isip. Kung minsan, naiisip ko na rin na baka gumagamit na ng gayuma si Tio. Kasi lahat ng babaeng dumadating sa buhay niya ay parang natatanga. Pero hindi. Alam kong hindi gagawin yun ni Tio. Kasi para sa kanya, ang mga gumagamit lang ng gayuma ay ang mga taong pangit. Hindi pa rin ako makapaniwala na bigla magpapakasal na ang tiyuhin ko sa isang babae na gaya lang din naman ng iba na basta na lang niya nakilala. Wala akong ideya kung ano na naman ang pumasok sa utak niya. Pero kahit na hindi ako pabor sa sinasabi niyang kasal, ayaw ko rin naman pigilan ang kaligayahan ng tiyuhin ko. Sabi nga niya, matanda na siya. Marami na siyang napagdaanan sa buhay kaya oras naman para sumaya siya. Kinuwento ko ang bagay na yon sa dalawa kong kaibigan at gaya ng inaasahan ko, para pareho lang kami ng naiisip. Hindi seryosong babae sa kanya. Sinong tanga magpapakasal kay Mang Jinggoy wala naman siyang yaman na pwedeng ipamana. Yun na nga nakapagtataka Bakit magpapakasal itong babae sa tiyuhin ko? Ano yun? Mahal niya talaga ang tiyuhin ko Kailan lang naman sila nagkakilala? Baka nga wala pang isang linggo Tingin ko, mayroong binabalak ang babaeng yan. Delikado dyan tiyuhin mo. Ayaw naman kasi makinig sa akin ni Tio. Nagagalit pa yan kapag napagsasabihan. Ang dahilan niya, matanda na siya at hindi niya kailangan ng opinyon ng kagaya kong mas bata sa kanya. Di hayaan mo na lang. Kapag nasaktan ng tiyuhin mo, baka doon na niya matutunan ng mga dapat niyang matutunan. Mamaya na natin nga pag-usapan yan. Nandito na tayo Matapos naming iabot ang bayad sa matandang driver ng tricycle, bumaba na rin kami. Nasa harapan na kami ng parisan. Magbubukas pa lang yun. Naroon na si Ma'am Rosa at agad naman niya kaming tinawag para tumulong sa mga ginagawa nila. Sa unang araw ng pagbubukas ng parisan, marami ang kumain. Maganda rin kasi ang pwesto nila roon dahil nasa gilid ng bayan ng isang baryo. Dinadagsa talaga ng tao. Kaya kabubukas pa lang, pagod na kaming tatlo. Meron naman kaming ibang kasama roon pero hindi naman namin ka-close. Wala silang ibang inaatupag kundi trabaho lang. Masarap at mabango ang pares, malasa talaga. Kahit sa baulang mabubusog ka na. Ang karne naman na nakahalo doon, hindi lang basta karne. Kasi malaki ito. Hindi gaya ng iba na parang tinipid. Pagsapit ng bandang 9:00 ng gabi, nakaramdam na rin kami ng pagod. Sakto na wala ng customer kaya nakakuha kami ng pagkakataon para makapagpahinga. Kaya pala malaki ang sahod kasi nakakapagod talaga. Wala naman trabaho na hindi nakakapagod, no? Lahat nakakangalay. Meron kaya? Ano? Di trabaho ng mga tamad.
Ang tumambay. Tamad. Asawa ni... Tom. Oo, wag mo nang ituloy. Buwisit ka. Masisensor pa tayo eh. Nasa ba si Ma'am Rosa? Wala pa siyang sinasabi kung anong oras tayo magsasarado eh. Bungol ka talaga kahit kailan, no? Ang sabi kanina, mga 12:00 sarado na tayo. Tingnan niyo yung dalawa nating kasama oh. Hindi sila nag-uusap. Hindi ba sila nababagot o wala ba silang plano makipagkilala sa atin? Ubayaan mo na sila. Mapapanis din naman ang laway nila eh. Alam nyo, sa totoo lang, madali na tong trabaho natin eh. Kasi hindi na tayo problemado sa pagtatadtad ng mga karning panghalo. Kasi nakatadtad na. Iluluto na lang. Tapos kahit anong oras, pwede na naman tayong kumain. Kayo lang. Alam niyo naman na hindi ako nakakain ng pares kahit alam kong masarap. Arte mo kasi. Para kang babae. Maya-maya lang bumalik na ulit kami sa pag-aasikaso. Dumating na rin kasi ang ibang customer mula sa malapit na factory. Mga bandang 11:00, nagliligpit na kami ng kagamitan. Kami na lang rin ang nagsarado noon. Kaya saktong 12:00, nakauwi na rin kami ng baryo namin. O paano? Pasok na ako sa amin ha. Salamat sa araw na to. Masaya ako sa trabaho natin. Ako rin. Nag-enjoy ako kanina kahit na nakakapagod. Sana 15 na kagad para sahod na. O sige na, magpahinga na rin kayo ha. Nang papalis na sana silang dalawa, narinig namin si Tio na umiyak sa loob. Nag-alala naman ako kaya dali-dali akong pumasok sa loob. Sumunod naman din ang dalawa kong kaibigan. Dinatnan namin si Tio na parang nagwo-walling habang naiyak. Parang batang naglulupasay kasi hindi napagbigyan ng gusto. Tio, ano ba nangyayari sa inyo? Bakit kayo umiyak dyan? Para kang tanga. Si Donna. O ano, patay na ba? Sana nga namatay na nga lang din siya. Para ang puso kong ito'y namatay na lang din. At wala nang maramdaman pagmamahal para sa kanya. Ano nga ba nangyari? Umutang ako sa Bombay para ipampagawa ng gown niya sa kasal namin. Pero hindi niya na ako kinausap. Hindi na siya nagparamdam buong araw. Kanina, nakita ko yung katrabaho niya. Ang sabi, pumunta na raw ng Maynila kasama yung nobyo nito. Ginamit niya lang ako. Kinuha niya lang ang pera ko na inutang ko pa sa Bombay. Iyan naman kasi. Ayaw nyo kasing maniwala sa akin Masakit, di ba? Ayos lang yan, Mang Jinggoy. Parang kagat lang naman yan ng dinosaur eh. Hindi ayos yon. Hindi. Babaero ka naman eh. Hindi umanak ko na lang ulit ng panibago. Si Donna lang napagdesisyonan kong makasama habang buhay. Kaya hindi ako pwedeng humanap ng iba. Siya lang talaga. Ay nako, ewan ko sa inyo, Tio. Yan kasi napapala mo sa pagiging babaero mo eh. Kinakarma ka na. Anong oras na matulog ka na. Ayoko matulog. Hindi ako makakatulog sa sobrang sakit nito. Kung kailan ako nagseryoso, doon ako tatarantaduhin. Ang tawag dyan, katangahan at karma. Mabuti pa. Iinom na lang natin yan. Uy, may pasok pa tayo bukas ha. Ayoko uminom. Siya lang ang gusto ko makasama. Napapailing na lang ako ng mga sandaling yon, Kabanong. Hindi ko na lang pinansin si Tio. Pumasok na lang ako sa kwarto ko at ang dalawa ko namang kaibigan ay umalis na rin. Kinaumagahan, tulala pa rin si Tio. Ang haba na ng pila sa bakuran at ang daming nagpapagamot sa kanya pero wala pa rin siyang gana. Sinabihan ko na lang ang mga tao na bumalik na kinabukasan. Naintindihan naman nila. Tio, wala ka pang tulog Sa ginagawa mong yan baka magkasakit ka naman. Mas mabuti nang magkasakit kesa maramdaman ko ang panghabang buhay na sakit. Ay nako, sumasakit ang ulo ko sa sinasabi niyo, Tio O siya, aalis na muna ako Bibili lang ako ng makakain natin. Siya nga pala, nakapagsimula na kami dun sa parisan na pinasukan namin. Kumusta naman ang unang araw ng trabaho? Ayos naman, masaya, nakakapagod. Mabuti naman may maayos ka ng trabaho na malaki ang sweldo. Patutulungan mo na ako magbayad ng utang sa Bombay.
Ay nako, ano pa nga ba? Natatawa na lang ako sa sinabi niya. Wala namang problema sa akin ang bagay na yon. Malaki rin kasi talaga ang utang na loob ko sa kanya. Nung mamatay ang tatay ko at ang nanay ko naman ay nakapag-asawa ng iba, siya ang umampun sa akin. Papunta na sana siya sa ibang bansa dahil natanggap siya bilang DH, pero dahil wala naman mag-aalaga sa akin, hindi siya tumuloy para lang mabantayan at alagaan ako. Itinuon na lang niya ang kanyang atensyon sa kanyang panggagamot at pagiging albularyo. Samantala, habang naglalakad naman ako, ay narinig ko ang umiiyak na si Aling Medina. Napatigil ako sa harapan ng bahay niya at naroon din ang ibang tsismosa na kinakausap siya. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Kaya na makasalubong ko si Aling Tanya ay sinubukan ko na rin alamin sa kanya kung ano ang meron. Aling Tanya, bakit umiiyak si Aling Medina? Yung anak daw niya 2 araw nang hindi umuwi. Tapos kagabi raw tumawag. Para daw hinahabol lang kung anong halimaw Ewan ko dyan kay Medina. Kung ano-anong pinagsasasabi. Halimaw daw yung naririnig niya habang kausap niya yung anak niya sa tawag Ay teka nga, bakit pa ako kinakausap? Akala mo makakalimutan ko na yung pinagsasasabi niyong magtsuhin? Wala na, nasabi mo na. Ikaw talaga Aling Tanya Nawawala na sa kasungitan kapag chismisan Natatawa na lang akong iniwan siya at nagtungo na rin sa palengke. Pagbalik ko ay agad ko namang niluto ang isdang nabili ko. Sabay kaming kumain ni Tiyo. Sa pagkakataon na yon, kahit papaano ay nahimasmasa na siya. Parang unti-unti na rin niyang natatanggap na hindi na babalik si Donna sa kanya. Tiyo, may tatanong ako sa iyo. Kung tungkol yan sa pag-ibig pakiusap, huwag ngayon dahil masyado pang masakit. Pag-ibig lang pinagsasasabi niyo, hindi yun. Ano ba yon? Si Aling Medina kasi nakita kong umiiyak kanina. Nalaman ko na yung anak niya pala 2 araw nang nawawala. Tapos kagabi tumawag. Ang sabi sa akin ni Aling Tanya, nung kinakausap daw ni Aling Medina yung anak niya may naririnig daw itong parang halimaw na humahabol sa anak niya. Parang tumatakbo yung anak niya tapos biglang hindi na raw niya narinig. Ang narinig na lang tunog daw ng halimaw. Ay Diyos ko, naniniwala ka naman dyan kay Tanya. Numero 1 tsismosa yon. Hindi lang naman kay Aling Tanya nang galing yun Narinig ko na rin yun sa kamag-anak ni Aling Medina na ganun nga ang nangyari. Ang tanong ko, naniniwala ka ba sa aswang? Kasi kung totoong may halimaw na humahabol sa anak ni Aling Medina, di ba? Aswang lang naman yon at wala nang iba pa. Alam mo, naniniwala naman ako sa mga aswang. Pero hindi na kasi uso yun ngayon Napaka-moderno na ng panahon natin. Wala na sila ngayon. Kumbaga sa salitang English, face out na. Face out ang putik. Ano yung produkto? Basta, huwag ka magpapapaniwala dyan kay Tanya. Sira ulo yun noon pa. Palibasa hindi ko niligawan Sinakyan ko na lang ang pinagsasasabi ni Tiyo. Matapos namin kumain, pinuntahan na rin ako ng 2 kong kaibigan. Nagpaalam na kami kay Tiyo dahil kailangan na namin pumasok sa trabaho. Pagdating namin sa parisan, naroon ang pinakamay-ari, ang ama ni Ma'am Rosa na si Mang Agwara. Postura pa lang nito, masasabi na namin talagang merong yung yaman, na talagang elegante. Paglapit namin, napatingin sa amin si Mang Agwara. At sa hindi ko malamang dahilan, parang nakaramdam ako sa kanya ng hindi maganda. Parang ang bigat sa pakiramdam kapag tumingka sa kanyang mga mata. Kasama ba kayo sa aking trabahador? Opo, magandang tanghali po sa inyo, Sir Agwara. Mag-Agwara na lang ang itawag niyo sa akin. Grabe, ang gwapo niyo po pala. Hindi na kami nagtataka kung saan nagmana si Ma'am Rosa. Aba, marunong kang mambola ha? Anong pangalan mo? Pudong po. Ano? Putong? Pudong po, Pudong. Pudong. Ako naman po si Eloy. Ikaw naman, anong pangalan mo, binata? Topper po. O siya, sige. Maganda na kayo. Ako ang makakasama niyo ngayong araw. Wala kasi ang anak ko ngayon.
Mag-aasikaso siya ng iba naming mga negosyo. Nung sandaling yun, tahimik lang ako. Hindi ko magawang makapagkulit. Hindi ko kasi alam kung bakit sa tuwing magtatama ang tingin namin ni Mang Aguara, meron akong nararamdamang mabigat sa kanya. Kahit na nakangiti naman siya sa akin, napapansin na nga rin ng dalawa kong kaibigan ang pananahimik ko. Pero sinasabi ko na lang sa kanila na inaantok ako. Mga bandang 6:00 ng gabi, nagpapahinga na kami, wala nang ganong kumakain. At dahil wala naman na kaming masyadong ginagawa, naisipan ko na lang ilaga ang ibang karne na naroon para madali ko nang matagtad. Pagtingin ko sa plastic na kinalalagyan ng karne, meron akong nakitang simbolo sa balat ng baboy. Parang hugis tatsulok siya. Parang pamilyar sa akin. Kukunin ko na nga sana ang parting yun ng baboy pero biglang dumating naman si Mang Aguara. Ano ginagawa mo? Ilalaga ko lang sana itong ibang karne para naman mamaya tatadtarin ko na lang po. Hindi na kailangan. Bitiwan mo yan. Po? Hindi mo gawain ng maglaga. Si Cosme ang nakatoka sa pangluluto. Kayo ay taga-assist lang. Sumang-ayon na lang ako kahit nataliwas yun sa nakalagay sa papel kung ano ang trabaho namin. Sa akin kasi, isa ako sa mga magluluto sa kusina. Pero dahil si Mang Aguara ang nagsabi, ay nanahimik na lang ako. Binitiwan ko ang karne at lumabas na lang ako. Pinuntahan ko si Eloy at Pudong na nagpapahinga sa gilid. Oh, bakit? Anong sabi sa iyo ni Mang Aguara? Wala naman. Hindi ka napagalitan? Bakit naman ako pagagalitan? Kasi nagtatrabaho ka pa rin kahit na break time Sa totoo lang, masama kutob ko sa tatay ni Ma'am Rosa Ha? Paano masama? Basta, ang bigat ng pakiramdam ko sa kanya. Parang merong mali sa kanya. Napagalitan ka lang kung ano-ano nang sinasabi mo. Hindi nga ako napagalitan, kulit mo. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na rin kami sa trabaho. Kahit abala, hindi pa rin nawawala sa isipan ko kung saan ko nakita ang markang tatsulok sa taba ng baboy. Sigurado kasi ako noon na nakita ko na yon sa kung saan. Hindi ko lang talaga maalala ang eksaktong lugar. Dakong 11:00, magsasarado na kami. Nauna nang umalis ang amo namin, pati na rin yung dalawa pa naming kasama. Kami na lang ang naiwan doon. Meron pa kasing hinuhugasan si Eloy sa kusina. Habang ako naman, binalikan ko yung plastic ng taba ng baboy. Hinanap ko yung nakamarka na tatsulok, pero hindi ko na nakita pa. Uy, anong gagawin mo dyan? Kukuha ka? Bawal mag-uwi niyan, baliw ka. Hindi ko naman iuuwi Meron lang akong tinitingnan. Ano? Yung marka ng tatsulok dito sa taba. Wala na Pakiramdam ko kasi nakita ko talaga yun. Ano ka ba naman? Normal naman sa mga baboy yun. Tinatatakan nila ang mga baboy na binibenta nila bilang palatandaan na sa kanila nang galing yun. Kaya yun ang dahilan bakit parang pamilyar sa'yo. Ganun ba? Oo. Mabuti pa, tulungan na lang natin si Eloy para makauwi na rin tayo. Pagdating sa bahay, inabutan ko si Tio Jinggoy. Kahit 12:00 na ng gabi, nagluluto pa. Sobrang sigla niya. Pakanta-kanta pa kahit tahimik na ang paligid. Ang unang pumasok sa isip ko noon, baka nakipagbalikan na sa kanya si Donna. Oh, Tio, ang saya-saya mo yata ngayon Anong meron? Meron na akong bagong mamahalin. Ha? May bago na naman kayong babae? Oo, maganda siya. At malabong perahan niya ako kasi may sarili siyang pera. Mukhang mayaman Kayo na agad? Hindi syempre manliligaw muna ako sa kanya. Gusto ko na kasing magseryoso. Gusto ko nang gawin yung ginagawa talaga ng mga lalaki kapag may gusto silang babae. Wow tingin ko tumitino na utak niyo Kaya nga bukas, kapag maraming magpapagamot, tatanggapin ko lahat para meron akong pera pang date kay Rosalinda. Rosalinda ang pangalan niya? Gandang pangalan parang yung sa telenovela. At maganda rin talaga siya. Sobrang ganda.
Masaya ako para sa chewing ko dahil nakikita kong unti-unti na siyang nagtitino. Pero syempre, dinadasal ko pa rin na sana totoong seryoso na siya sa babae. Kinaumagahan, maganda na sana ang gising ko dahil walang naging istorbo sa aking pagtulog, pero paglabas ko ng bakura namin, narinig ko na namang umiiyak si Aling Medina. Napapailing na lang ako. Lalagpasan ko na sana yon nang marinig ko ang sinabi ni Aling Tanya habang kausap ko ang ibang tsismosa. Nako, kawawa naman si Medina. Natagpuan na raw ang mga gamit ng anak niya. May mga bahid nga ng dugo. Alam niyo, makasiguro totoo na halimaw ang humahabol sa anak niya. Kasi dun sa gubat kung saan nahanap yung mga gamit ng anak niya, meron silang nakitang mga hiwa sa puno. Parang parang gawa ng mahabang kuko. Napaisip na naman ako sa sinabing yon ni Aling Tanya. Kahit na alam kong marami sa mga sinasabi niya minsan ay hindi totoo, hindi ko pa rin maiwasan na hindi bigyan ng pansin yon. Lalapit pa sana ako para mas marinig ang usapan nila, pero napatingin sila sa akin. Anong tinitingin-tingin mo, ha? Oh, wala po, napadaan lang po. Isa ka rin yatang chismoso eh. Hindi ko na siya sinagot pa at tinawanan ko na lang. Pumunta na lang ako sa palengke. Hanggang doon ay usapan pa rin ang nangyari sa anak ni Aling Medina. Lumipas pa ang mga araw, kaunting tiis na lang ay sasahod na rin kami. Ang bilis ng panahon at mag-iisang buwan na rin kagad sa parisan. Sa isang buwan na yon, ang dami na naming naranasan. May mga customer din kaming siraulo at ang iba naman ay mga hindi nagbabayad. Pero ang mas nakapukaw ng atensyon ko ay ang mga weirdong bagay na napapansin ko sa parisan. Pati na rin sa mag-amang Agwara at Rosa. Kung minsan kasi, darating sila na namumutla, tapos dilat ang mga mata. Akala nga namin mga adik sa ipinagbabawal na gamot. Pero hindi eh. Normal silang kausap. Ang tanging naaamoy lang namin sa kanila ay ang pagiging malansa. Nabalitaan mo na ba yung usap-usapan sa bilyaran, pre? Bakit? Ano na namang meron? Yung chewin mo, may kasama na namang ibang babae. Nakita ng ibang tropa sa bayan. Maganda raw yung babae ah. Mas maganda sa mga nauna niyang babae. Oo, alam ko na kung sino yan. Si Rosalinda. Rosalinda? Yun yung pangalan ng bago niya? Oo, yun ang sinabi niya sa akin. Ang sabi niya pa nga liligawan daw niya. Wow! Mukhang natuto na talaga yung tsuhin mo ha? Sana nga magtuloy-tuloy para naman makahanap na siya ng tao makakasama niya habang buhay. Alam niyo naman, hindi naman kami habang buhay magkakasama ni Tio, kaya dapat meron din siyang makilala para maging pamilya. Yung pinapakalat na pamilya ni Aling Medina, alam mo na rin ba? Pinapakalat? Ano yun? Ang hinala kasi ng angka nila Aling Medina, aswang yung dumali sa anak niya. Kaya yun, nagpapakalat sila ngayon ng balita na baka may aswang sa probinsya natin. Bilang paghahanda lang naman daw. Aswang talagang tinuturo nilang salarin eh. Maraming naniniwala pero marami din namang nagsasabi na hindi totoong may aswang. Na baka nababaliw na si Aling Medina kaya nasasabi niya yung mga yun. Habang patagal ng patagal, mas lalong nabubuhay ang usapin tungkol sa mga aswang. Marami na sa aming mga kalugar ang naging interesado na gawing paksayon sa bawat pagsasalo. Isang hapon, habang nagpapahinga ako dahil wala naman kaming pasok sa parisan, biglang dumating si Tio. Akala ko'y siya lang mag-isa, pero meron siyang kasama. Pagsilip ko sa labas, nakita ko si Ma'am Rosa at sa paraan ng tinginan nila sa isa't isa ay parang sobrang gaan ang loob nila. Ma'am Rosa? Teka, magkakilala pala kayong dalawa? Ma'am namin yan sa parisan anak ni Mang Agwara. Ma'am, totoo ba yun, Rosa? Oo, totoo yun. Rosa? Rosalinda? Bakit hindi ko yung kagad naisip? Teka, edi kayo po pala yung nililigawan ng chewing ko. Paano nangyaring napukaw nitong matandang to ang atensyon nyo, ma'am? Hoy, grabe ka naman sa makamatanda ka.
Sino naman kasing babayang hindi makakapansin sa kanyang charm? Gwapo, madaldal, at maraming alam. Isa pa, albularyo. Nakakatuwa kaya ang mga albularyo kasi ang dami nilang natutulungan. At saka seryoso ko, no? Kahit na alam kong magkalayo ang estado namin sa buhay, handang-handa akong magsikap para sa kanya. Oo na. Wala naman akong sinabing hindi ka seryoso eh. Hindi lang ako makapaniwala na magtatagpo ang landas ninyo. Pwede bang iwan mo na muna kami? Kasi mag-uusap kaming dalawa tungkol sa mga, alam mo na, bagay-bagay. Pasensya ka na, Topper, kung maabala ko yung pagpapahinga mo. Ay hindi, ayos lang naman. Sige, lalabas na ako. Napapailing na lang ako sa mga nangyayari. Hindi ko talaga inaasahan na si Ma'am Rosa ang pinakabagong babae ni Tio Jinggoy. Napapamura na lang ako at natatawa. Hanga na talaga ako sa kagwapuhan ng tiyuhin ko. Kinuwento ko na rin sa dalawa kong kaibigan ang nangyari. Kahit sila ay hindi rin makapaniwala. Naboga pa ni Eloy ang iniinom niyang kape, habang si Pudong naman ay makailang ulit pang napamura. Walang ya. Seryoso ba? Si Ma'am Rosa? Seryoso nga. Kung ayaw mong maniwala, di puntahan mo dun sa bahay. Paldo si Mang Jinggoy Sobrang ganda nun ni Ma'am Rosa. Pambira talaga Nagsisimula na talaga ako mag-isip na baka gumagamit ng gayuma ang tiyuhin mo eh. Normal naman sa mga albularyo yun, di ba? Sira ulo. Hindi gumagamit ng ganun si Tio. Malakas lang talagang appeal niya sa mga babae. Kasi kahit may edad na, kita nyo naman ang gwapo pa rin, di ba? At saka, magaling kasi siyang magsalita eh. Magaling mang-uto, mambola. Ngayon, alam mo nang si Ma'am Rosa ang babae ng tiyuhin mo, di pupunta-punta na yun sa bahay ninyo. At dahil madalas mo na siyang makikita, mas maobserbahan mo na si Ma'am Rosa. Teka, bakit kailangang obserbahan? Ito kasing tropa natin may napapansin daw sa ma'am natin. Napansin ko kasi si Ma'am Rosa nung nakaraan. Parang ang lakas niya para sa isang babae. Nakita ko siyang nabuhat niya yung walang kahirap-hirap yung sako ng graba sa likod ng parisan Ba't naman niya bubuhatin yun? Malamang para may space siya doon. Kasi doon siya minsan tumatambay Pero ano ba? Di naman mahalaga kung bakit niya binuhat yun. Ang mahalaga ngayon ay kung paano niya yun ginawa. Totoo ba sinasabi nitong si Topper? Hindi ko rin alam pero naintriga akong alamin Pakiramdam ko rin kasi merong kakaiba sa kanila mag-ama. Masyado lang yata kayo nag-iisip. Wala naman akong napapansin sa kanila Paano may mapapansin ka? Sa tuwing may kakain na babae sa parisan, hindi na maalis ang tingin mo dun. Oo nga, sira ulo ka rin Basta, sikreto na lang muna natin Gusto kong malaman kung talaga bang normal lang sa kanya na malakas siya. Napabuntong hininga na lang ako kabanong tumambay lang ako sa bahay nila Pudong. Mga bandang gabi na, bumalik na ako sa bahay namin. Sakto naman na kalalabas lang nilang dalawa. Nakangiti pa sa akin si Ma'am Rosa na parang normal lang ang lahat ng nangyayari. Topper, isasama ko pala ang tiyuhin mo ngayong gabi Isasama? Saan? Papakilala niyo daw ako sa ama niya. Sino ba naman ako para tumanggi? Pagkakataon ko na rin yun para makapagpasikat. Sige. Sana matanggap ka ni Mang Aguara. O paano, mauna na kami. Huwag ka mag-alala, ihatid ko rin naman si Jinggoy pa uwi. Tumango na lang ako. Kahit na pumayag ako, may parte pa rin ng utak ko at damdamin ko na parang nag-aalala. Hindi ko rin alam kung bakit. Kinabukasan, 11:00 pa lang ay bumiyahe na kaming magkakaibigan para pumasok sa parisan. Lutang ang isip ko noon kabanong. Si Tio kasi ay hindi umuwi ng bahay, pero nagpadala lang siya sa akin ng mensahe na baka umagahin na. Kaya akala ko nasa maayos lang ang lahat. Mukhang napalaban si Mang Jinggoy kagabi Hindi nakauwi. Swerte talaga kapag kumag no? Parang nanalo sa loto si Mang Jinggoy. Bakit parang hindi ka naman masaya, pre? Ewan ko. Hindi talaga ako mapalagay kagabi pa May tiwala naman ako kay Ma'am Rosa, pero hindi ko alam kung bakit hindi ako mapakali na kasama niya ang tiyuhin ko.
Puro ka na lang pakiramdam. Wag na nga muna nating isipin yan. Focus tayo sa trabaho ngayon. Napabuntong hininga na lang ako, Kabanong. Pagdating namin sa parisan, naroon si Mang Aguara, pati na rin si Ma'am Rosa. Nakangiti pa siya sa akin. Itatanong ko sana kung nakauwi na si Tio pero naroon ang tatay niya. Isa pa, nasa gitna kami ng trabaho. Bakit hindi pumasok si Cosme, pre? Hindi ko nga alam eh. Tinanong ko rin naman yung isa nating kasama. Hindi niya rin alam. Teka, nasa na ba yun? Yung nilalaga niya rito oh. Pre, alam mo na ba nung nakaraan? Merong nabanggit sa akin si Cosme? Nabanggit? Tungkol saan? Ang sabi niya, oras ng trabaho! Bakit kayo nagdadaldiklan? Pasensya na po. Meron lang po akong tinatanong sa kanya tungkol sa isang rekado ng ulam. Walang trabaho! Hindi na nasabi na sa akin ni Eloy ang gusto niyang sabihin. Nakatutok na kasi ang mga mata ni Mang Aguara. Binabantayan na niya kami. Naiilang pa ako kasi nakakaramdam ako ng hindi tama sa kung paano niya kami tingnan. Marami ang naging customer namin. Sarap na sarap sila sa pares. Kung minsan nga, naisip ko kung ano ba talaga ang meron sa pares na tinitinda namin at bakit babalik-balik ang mga tao. Ayon naman sa dalawa kong kaibigan, masarap naman daw ang pares, tapos mura pa. Hindi ko alam kung totoong masarap kasi hindi naman ako kumakain ng pares. Nakabase lang ako sa mga reaksyon ng mga kumakain. Mabilis na lumipas sa mga sandali. Mabibilang na lang sa daliri ang mga kumakain. Sinisimulan na rin naming magligpit. Ang sabi kasi ng mag-ama, bago mag alas 8 ay magsarado na ang parisan. Nasaan si Ma'am Rosa? Bakit? Inutusan niya akong magtimpla ng kape. Lalamig na kape niya sa lamesa pero bigla naman siyang nawala. Nakita ko si Ma'am Rosa dumaan dun oh. Ha? Anong gagawin niya ron? Liblib dun ah. Aba, mali ko. Baka naman maninigarilyo. Di ba, nalayo naman talaga yon kapag naninigarilyo. O baka naman makikipagkita kay Mang Jinggoy sa kadiliman ng gubat. Sira ulo. Diyan ka na nga muna. Pupuntahan ko lang si Ma'am Rosa. Lalamig na kape niya eh. Baka mamaya magalit na naman sa akin yun na hindi ko ibinigay sa kanya yung kape niya. Iniwan ko na muna ang mga kasama ko, Kabanong. Dala ang isang tasa ng kape. Naglakad ako papunta sa direksyon na dinaanan ni Ma'am Rosa. Madilim, kaya nagdahan-dahan lang ako. Pero maya-maya lang, may narinig na rin akong nagsasalita. Tinig yun ng mag-ama. Nagtaka ko kung ano ang ginagawa nila sa madilim na parte ng gubat. Kasi kung wala namang masama sa kanilang pinag-uusapan, pwede naman sa likod na lang sila ng parisan mag-usap. Hindi ka kasi nag-iingat. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na kahit anong mangyari, huwag ka magpapalata. Tandaan mo, ang mga parisan natin 4 pa lang sa probinsyang ito. At unti-unti na silang gumaganda. Dadami na rin yan. Kaya kapag hindi ka nag-iingat, at kapag nalaman ng mga taong sekreto natin, baka wala na kumain sa atin. Pasensya na, Papa. Mag-iingat na po ako sa susunod. Nagawa ko na rin naman ng paraan. Patay na yun sigurado. Hindi na makakabalik sa tindahan natin yon. At yung inasikaso mong tao, hindi pa ba nahahanap ng mga tauhan natin? Hanggang ngayon wala pa rin balita eh. Patanga-tanga ka kasi. Alam mo, kapag yung taong yun nagsalita at pinagkalat ang nalaman niya, makakanda leche-leche ang buhay natin. Hindi lang ang buhay natin pati buhay na rin ng lahat ng kalahi natin. Nakalimutan mo, yung taong yon may potensyal na maging kalaban natin. Albularyo yon, Rosa. Albularyo! Huwag kang mag-alala pa. Ginagawa ko naman ang lahat na makakaya ko para matapos ang problema natin sa mga albularyo. Sa katunayan, siya na lang yung natitirang albularyo na kailangan kong iligpit. Abay siguraduhin mo lang, Rosa. Kasi kapag nagkataon, magkakaroon ng malaking gulo. Ang mga negosyo natin, lalong-lalo ng parisan at ang mga morgue natin, mawawala. Alam mo namang nandun lang lahat ng pinagkakakitaan natin, hindi ba? Kaya ayusin mo. Hindi pwedeng makapagsalita yung matanda na yan. Hindi pwedeng malaman ng mga tao na ang mga kagaya nating aswang ay nag-ooperate ng kakaibang negosyo. Akong bahala sa kanya. Sa linggong ito,
Sigurado akong mahahanap na namin siya ulit. Nandun lang naman siya palagi sa baryo nila eh. Madali lang mahuli yun si Jinggoy. Huling pagkakataon mo na ito. Kapag wala ka pa rin nagawa sa bagay na yan, malilintikan ka na talaga sa akin. Nang makita kong naglakad na paalis si Mang Agwara ay dumapa na lang ako para hindi nila ako makita. Wala na akong pakialam noon kung natapon na ang kape na hawak-hawak ko. Ilang segundo din akong hindi huminga, wag lang akong makalika ng kahit na anong ingay. Nang masigur kong nakalis na sila, ay saka na ako lumabas. Mabuti na lang ay nakabalik ako sa mga kasama ko. At pakiramdam ko naman ay hindi naman ako nahalata ni Mang Rosa. Sige na, umalis na kayo. Kami na ang bahalang tumapos sa mga gagawin nyo rito. Sigurado po ba kayo? Ano bang sinabi ka? Kami na ang bahala. Sige na, umalis na kayo para makapagpahinga na rin kayo. Noong mga sandaling yun ay hindi ako makatingin na maayos sa kanila. Ngayong nalaman ko na ang tinatago nila, hindi na talaga mapakali ang kalooban ko. Laking pasasalamat ko na lang talaga nang makaalis na rin kami roon. Habang nasa tricycle na kami pauwi, tahimik lang ako at nakatulala sa dinaraanan namin. Nang makababa na kami sa harapan ng baryo namin, dito na ako kinausap ni Eloy at Pudong. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula noon. Pakiramdam ko kasi ay hindi rin sila maniniwala. Pero dahil sa kakulitan nila, napilitan na akong ikwento kung ano ang mga narinig ko at kagaya ng inaasahan ko, nabigla sila sa mga lumabas sa bibig ko. Pre, alam naming ayaw mo kay Ma'am Rosa para kay Mang Jinggoy. Pero hindi tama na gumawa ka ng kwento tungkol sa kanya at sa tatay niya. Mga boss natin yun, pre. Sila ang nagpapasahod sa atin. Buwang ka ba? Tingin mo gagawa ako ng kwento kung alam kong pwede kong ikapahamak kapag nalaman nila? Hindi ako naghahabi lang dito ng mga detalye para makabuo ng kasinungalingan, mga pre. Kung ano yung sinabi ko sa inyo, lahat yun totoo. Narinig ko. Malinaw. Aswang sila, mga pre. At nabanggit pa nila ang pangalan ng tiyuhin ko. Kaya hindi pa nakakawi ang tiyuhin ko kasi baka may ginawa sila. Narinig ko na lahat ng mga albularyo, nililigpit nila. Aswang ba talaga sila? Yung mga ganong itsura? Tingnan mo nga sila oh. Mukhang mayayaman at magaganda kutis. Ibig sabihin lang nito, baka napahamak ang tiyuhin mo, Topper. Sandali nga. Naniniwala ka sa kanya, Eloy? Meron na rin ako napapansin na kakaiba sa mag-amang yun eh. Kaya hindi malabong pakinggan ko si Topper. Diyos ko naman kayo oh. Hindi ka namin pipilitin kung ayaw mong maniwala. Basta kami, naniniwala kami. Yung mga narinig ko, yun na ang patunay na totoong hindi sila tao. Yung paglapit ni Ma'am Rosa kay Tio, planado. Dahil sa lahat ng albularyo, siya na lang ang hindi pa nila napapatay. Ngayon, hindi nila mahanap si Tio. Hindi umuwi si Tio kagabi. Nag-aalala na ako. At hindi lang yan, si Cosme. Tingin ko meron siyang nalaman kaya nawala siya. Oo, malakas din ang hinala ko na si Cosme ang niligpit ni Ma'am Rosa. Pero teka, sumasakit ulo ko eh. Totoo na ba talaga na totoo ito? Eh naku, kagaya nga na sinabi namin, hindi ka naman namin pinipilit maniwala eh. Paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan. Eh kung yan ang pinaniniwalaan nyo, edi susubukan kong maging yan rin ang paniniwala ko. Napabuntong hininga na lang ako, Kabanong. Nang maalala ko si Tio Jinggoy, nagmadali akong tumakbo papunta sa bahay namin. Sumunod din naman kaagad ang dalawa kong kaibigan. Pagdating namin sa bahay, nakasarado na ang pintuan. Akala namin wala si Tio doon. Pero naramdaman naming may tao sa loob. Kaya tinawag ko siya. Agad din naman naming binuksan ang pintuan. Hinila niya kami papasok sa loob. May hawak siyang itak. Takot na takot. Tingin ng tingin sa labas. Para bang meron siyang tinataguan. Tio, ano ba nangyayari sa inyo? Ayos lang ba kayo? Bakit hindi kayo umuwi kagabi? Huwag kang maingay, Topper. Huwag kayong maingay tatlo. Baka nandiyan sila. Sino? Yung mga aswang? Nang sabihin ko yun, nakita kong pagbabago sa mukha ni Tio Jinggoy. Nagtataka siya, naguguluhan. Kaya naman sinabi ko na rin sa kanya kung ano ang mga nalaman ko.
Hindi siya makapaniwala. Naninikip ang dibdib niya. Kaya pinakalma na muna namin siya. Nang mahimasmasa na siya, sinimulan na rin namin ang kwento ko. Una pa lang, naghihinala na ako sa galawan ni Ma'am Rose. Nakita ko kasi siya isang beses. Nabuhat niya ng isang kamay yung sako na may laman ng buhangin at graba. Doon nagsimulang obserbahan ko siya. At kanina lang, narinig ko yung pag-uusap nila. Nabanggit ka nila. Lahat ng albularyo, nililigpit nila. Kasi alam nila, kayo ang potensyal na makakalaban nila at pwedeng kayong pumigil sa mga negosyo nila. Kay Mang Aguara na mismo nang galing. Aswang sila. Isinama ako ni Rosa kagabi papunta sa kanila. Malaki ang bahay nila. Maayos ang tirahan. Malinis. Pero hindi ko inakala na aswang pala ang mga naroon. Nalaman ko na aswang sila dahil aksidente kong nadala ang langis ng lana sa bag ko. Ang langis ng lana nakakaramdam kung may aswang sa paligid. Kumukulo yon. Kapag malapit ang aswang, mas malakas ang kulo. Yung langis na dala ko, nabasag ang pinaglalagyan. Bukod doon, narinig ko rin na isa sa mga tao nila na meron silang iniligpit na binata. Cosme ang pangalan. Narinig kong pinakain nila sa mga alaga nilang sigbin. Doon pa lang natakot na ako. Nagmamadali na akong umalis. Hindi nila alam na umalis ako. Hindi rin nila alam na meron akong narinig. Basta umalis lang ako at iniligtas ko ang sarili ko. Ngayong alam ko nang balak nila akong patayin. Mukhang kailangan ko nang gawin ang tama. Anong tama? Huwag mong sabihing sa buong buhay ko. Hindi ko iniisip na may nabubuhay pa ring aswang hanggang sa ngayon. Pero ngayong napatunayan ko na, hindi pala talaga sila nawala. Hindi sila namatay. Nagtago lang pala sila sa loob ng matagal na panahon. Kung ganyan naman pala, anong gagawin nyo ngayon? Hindi naman nila nalaman na may nalaman ako . Ibig ko sabihin, wala silang basihan. Sakaling magkita kami ni Rosa, sasabihin ko sa kanyang naligaw ako sa gubat. Hindi rin naman nalaman ng mag-ama na narinig ko yung usapan nila. Kaya ipagpatuloy mo ang pagpasok sa trabaho na yon. Huwag kayo magpapahalata. Ako, gagawa ko ng paraan para mapigilan ang mga ginagawa nila, lalo na yung pagpapatakbo ng mga negosyo nila na hindi makatao. Anong gagawin nyo, Tiyo? Ititigil ko muna ang pambababae. Pag-aaralan ko ang lahat ng tungkol sa mga aswang. Magsasanay ako. Aaralin ko kung paano ko sila papatayin. At ipagpapatuloy ko pa rin ang pakikipagkita kay Rosa para hindi siya makahalata. May tanong po ako. Baka naman kalokohan yan ha. Seryoso lahat dito. Bakit ba parang masyado silang nag-aalala sa parisan? Ano bang meron sa parisan? Ayaw ko sana itong sabihin dahil ayaw kong kilabutan kayo. Pero isa lang ang nakikita kong dahilan. Ano nga? Sigurado ko bang gusto mo talagang marinig ang naiisip ko? Oo, sabihin mo na. May nilalagay silang kakaiba sa parisan kaya sarap na sarap ang mga tao. Kung naalala niyo yung sinabi kong meron silang negosyo na morgue, doon pa lang alam niyo na kung anong nilalagay nila sa pares. Nang mapagtanto ni Eloy at Pudong ang nais kong tukuyin, bigla silang tumakbo sa kusina namin at makailang ulit na sumuka. Silang dalawa kasi ang madalas kumain ng pares. Kung minsan pa nga, nag-uuwi sila ng hindi alam ng may-ari. Yun lang naman ang naiisip ko, pero malaki ang tsansa na yun nga ang ginagawa nila. Yun naman talaga ang ginagawa nila. Naalala ko ang kwento noon ng isa sa mga kaibigan kong albularyo na namayapa na. Na kapag ang aswang ay may negosyong kaina o kahit na anumang may kinalaman sa pagkain na niluluto, siguradong meron silang sariling funeraria o morgue. Walang niya. Ang dami ko pa naman nakakain palagi. Buisit, hindi ko na lang sana tinanong. Alam nyo kung ano mas nakakawindang? Di ba nawawala yung anak ni Aling Medina? Napagtanto ko, yung marka ng tatsulok na nakita ko sa inaakala kong taba ng baboy, yun yung tattoo ng anak ni Aling Medina sa bandang braso. Pagkasabi ko noon, ay agad na naman silang tumakbo sa kusina at sumuka. Napagtanto nila na baka ang karne ng anak ni Aling Medina ang naihalo sa pares na kanilang nilantakan. Napaupo na lang din ako sa gilid. Napahawak na lang sa muka at napahilamos.
Saka ko lang naramdaman ng kilabot. Kinakabahan ako para sa kaligtasan namin noon dahil alam ko, hindi lang si Ma'am Rosa at Mang Aguara ang aswang. Maaring marami pa. Sadyang hindi pa namin nakikita. Makalipas ang ilang araw, balik kami sa normal na parang walang nangyari. Nakikipagkita pa rin si Tio kay Ma'am Rosa, pero iniiwasan na niyang lumayo sila sa baryo namin. Hindi naman nakakalata si Ma'am Rosa na may nalalaman na si Tio. Naniwala ito sa dahilan ni Tio na nawala siya sa gubat nang maglakad-lakad siya. Kami naman, kumikilos lang din ng normal sa parisan. Kahit na alam na namin na yung kinahain naming pagkain sa mga kumakain ay may halong laman ng tao. Kung minsan nga, nagdadala na lang kami ng sarili naming karne at yun ang pinangahalo namin. Pero nagagawa lang namin yon kapag wala ang mag-ama. Tama pa ba itong ginagawa natin? Hindi ba parang hindi tama na hinahayaan natin silang kumain ng ano? Wala naman tayong magagawa eh. Kailangan natin itong gawin para sa mga pinaplano ni Tio. Isa pa, hindi pa naman sumasakit ang tiyan nila. Kung umalis na lang kaya tayo dito nang hindi nagpapaalam sa mga amo natin? Kung gagawin natin yan, edi mas lalo sila makakahalata. At saka, tingnan mo yung kasama natin, yun lang ang may iwan dito. Wala na nga si Cosme eh. Maya-maya lang ay natigilan na rin kami sa pag-uusap nang mapansing nakatingin na nga sa amin si Mang Aguara. Nakaramdam kami na matinding pagkailang ng mga sandaling yun. Pinilit na lang naming ituon ang atensyon namin sa ibang bagay. Mabilis na lumipas sa mga oras, sumapit na rin ang kinagabihan. Wala na kaming customer. Kung tutuusin, maaga dapat ang uwi namin dahil tuwing Sabado ay gano'n naman talaga. Pero hindi namin maintindihan kung bakit parang hindi kami sinasabihan ni Mang Aguara na umalis. Topper, tingin ko umalis na lang tayo. Kanina pa dapat tayo nakauwi eh. Sabado ngayon dapat maaga uwi natin. 9:00 na lagpas na 1 oras. Kinakabahan na ako rito Natatakot ako pre. Aswang yung mag-amang yan, baka nakakalimutan nyo. Hinaan mo lang yung boses mo. Kapag narinig tayo rito, tapos tayo. Ano na ba kasing gagawin? Kinakabahan na rin ako eh. Hindi tayo pwedeng umalis na lang dito. Baka nakakalimutan nyo. Mahihirapan tayong makasakay ngayon dahil Sabado. Pahinga rin ng mga tricycle driver. Kung meron mang mapapadaan, madalang lang. Kaya kung tatakas tayo, mahahabol nila tayo. Maya-maya pa, nakita na lang namin na papalapit na sa amin si Mang Aguara at si Ma'am Rosa. Pero sa pagkakataong yon, meron na silang kasama. 2 lalaki. Pareho matangkad pero may kapayatan. Namumutla ang balat. Para bang hindi naaarawan. Mang Aguara, pwede po bang umuwi na kami? Kanina pa kasi tapos yung oras po namin. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Nalibang kasi ako sa pakikipagkwentuhan dito sa anak ko eh. Ay, siya nga pala. Ito ang 2 tauhan ko. Sila ang mag-aatid sa inyo pa uwi. Ay, hindi na po. Kaya na po naming umuwi. Topper, wala na masasakyan. Kaninang 6:00 pa ang huling tambay ng mga tricycle sa kalsada. Wala na bumabiyahe ngayon. Di ba Sabado ngayon? Tabagan ako. Kaya sila na ang bahala sa inyo. Ihahatid nila kayo papunta sa inyo. May dala naman kaming sasakyan. Sumama kayo sa kanila at dadalhin nila kayo sa sasakyan ninyo. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. Masama ang kutob namin sa alok nila. Nag-iisip kami ng ibang paraan para tumanggi. Magsasalita na sana ako pero sumingit si Eloy. Ay, hindi na po. Nakakaya naman. Nakakabala kami. Mga walang hiya rin itong 2 kaya hindi nyo kailangang mahiya. Kasi natatay na ako eh. Walang problema. Pwedeng tumai sa sasakyan. Pwedeng tumai doon? Oo. Kahit wag ka pang magbuhos. Ang mahalaga, sumama kayo sa kanila at ihahatid nila kayo. Pero mas gusto ko po sanang tumai sa amin eh. Hindi kasi ako matay kapag hindi namin bahay. Ihahatid nga namin kayo sa inyo.
Hindi na nga po. Baka po maaksidente tayo. Para kasing inaantok na sila eh. di ikaw ang magmaneho. Hindi po ako marunong eh. Wala pong marunong sa amin. Di maglakad kayo. Masakit po sa paa, malayo. Ang dami mong arte. Ihahatid na nga kayo Nag-iinarte pa. Natahimik kaming tatlo na magtaas na ng boses ang amo naming lalaki. Nagtindigan na mga balahibo namin nang makitang parang nanlilisik na ang mga mata niya. Akala namin ay bigla na lang nila kaming sasakmalin. Hinawakan niya ako sa balikat. Napailag pa ako kasi akala ko kung anong gagawin sa akin. Pasensya na kayo. Pagod lang talaga ako. Sige na. Umuwi na kayo at ihahatid kayo ng 2 kong tao. Sige po. Papahatid na po kami. Pero nasan po ba si Nonot, yung isa namin kasama rito? Huwag niyo na siyang intindihin. Nasa mabuti na siyang kalagayan. Po? Hindi na kami nakatanggi nang lumapit na sa amin ang 2 lalaki. Pinauna na nila kaming naglakad. Akala namin papunta kami sa kalsada. Pero dinala nila kami sa loob ng gubat at hindi kami makaangal. Sa tuwing lilingon kami, itinutulak nila kami para maglakad ulit. Sa puntong yun pa lang, alam ko nang merong mangyayaring masama sa amin. Mabuti na lang ay napaghandaan ko ang sandaling yon. Teka, saan niyo ba kami dadalhin? Nandun yung kalsada Bakit nandito tayo sa gubat? Hindi sila sumagot. Nanatili lang sila sa likuran namin na parabang mga bodyguard namin sila. Mga ilang sandali lang, tumigil na sila. Nagtaka naman kami kung bakit. Bakit? Anong problema? Saka pa talaga tayo tumigil kung saan nandito na tayo sa gitna ng kagubatan? Nakakaintindi ba kayo? Wala na silang tugon. Narinig na lang namin na umangil na sila. Dahil dito, napatras kami. Alam na namin ang susunod na mangyayari. Kaya naman naglabas na ako ng pangontra sa kanila. Kinuha ko mula sa bag ko ang suka na punong-puno ng bawang. Winisikan ko ang 2 aswang. Nung una, akala ko hindi tatalab. Pero totoo pala talaga na ayaw nila sa bawang. Habang dinadama nila ang hapdi, kumaripas na kami ng takbo. Wala na kaming pakialam kung anuman ang matapakan namin. Ang tanging nasa isip na lang namin ay makaalis at makatakas. Kailangan naming makaligtas. Hindi kami pwedeng pumayag na mamatay na lang sa gubat. Tapos gagawin nilang panghalo sa pares. Nang makalayo na kami, ay nagpahinga na muna kami sa gilid. Hingal na rin kasi kami noon. Para na kami mga snatcher sa bayan sa sobrang bilis ng takbo namin. Teka lang, wala na ba talaga sila? Wala na, pero huwag tayong kampante. Aswang ang mga yun, mas mabibilis sila kumpara sa atin. Mabuti na lang talaga, tumalab yung suka na may maraming bawang. Pambira ka, umamin ka nga. Ninakaw mo ba yung sukang yun sa nagtitinda ng balot? Siraulo ka ba? Ako gumawa ng suka na yun. Shh! Huwag kayong maingay. Pero nakatulong talaga yung suka Sabi na huwag kayong maingay eh. Tinakpan ko na ang bibig ni Pudong. Maya-maya pa, naramdaman na namin ang presensya ng 2 aswang. Ang bilis nila. Naabutan kagad nila kami. Kaya nung mga sandaling yun, ang tangi naming nagawa ay magtago na lang sa gilid. Pinipigil namin ang paghinga para wala kaming malikang ingay. Pero sadyang malas talaga kami sa mga oras na yon. Kung kailan nasa alanganin ang buhay namin, saka pa nabaying si Pudong. Dahil doon, nalaman tuloy ng mga aswang na naroon kami. Pahama ka talaga! Wisit ka! Paglabas namin sa pinaglulunggaan namin, nasa harapan na namin ang 2 aswang. Mabilis nila kaming nilundagan. Buti na lang may liwanag ng buwan kaya nakailag kami. Tumakbo kami ulit, pero sadyang mabibilis sa mga aswang na yon. Nahawakan nila si Pudong. Hinila nilang 2 papunta sa halamanan. Pero nahawakan din namin ang paa ni Pudong at nakipaghilahan din kami. Aray! Mapuputol yata ang tuwa ko sa ginagawa niyo eh! Aray!
kinuha ko na lang ulit ang suka na may maraming bawang. Winisikan ko na naman ang mga aswang. Pero bago pa man sila tamaan ay binitiwan na nila si Pudong. Ang kaso, si Pudong ang tinamaan ng suka. Nalagyan na mata niya. Aray! Buwisit kayo! Aray, ang apting na mata ko! Tisi mo muna. Kailangan na natin tumakas. Hindi, dito lang tayo. Lalabanan natin sila. Dinukot ko na ang kutsilyo na nakasiksik sa tagiliran ko. Hindi ko alam kung uubra ang kutsilyo na yun. Pero wala akong ibang magagawa kundi subukang gamitin yon kontra sa dalawang aswang. Nang makalapit ang isang aswang sa amin, nakakuha ko ng magandang pagkakataon. Sinaksak ko ang isang aswang at tinamaan naman to sa bandang balikat. Sa ginawa kong yon, napatigil ang isang aswang dahil sa nangyari sa kasama niya. Umangil to ng malakas, mabangis, ramdam na ramdam ang galit at gigil niya sa akin. Kaya naman gumapang na yon ng papunta sa akin. Kahit na kinakabahan at natatakot, nilakasan ko na lang ang loob ko. Inisip ko na lang na kailangan namin makaligtas. Sinubukan kong saksakin din ang isa pang aswang at sa kabutiang palad, tinamaan ko naman siya sa bandang tagiliran. Natigilan ng dalawang aswang dahil pareho na silang may tama. Nang ako naman ang aatake sa kanila, bigla na lang silang gumapang paakyat ng puno. Angil ng angil. Kaya ang ginawa namin, kumuha kami ng mga bato sa lapag at pinagbababato sila. Halos lahat ng pinupukol namin ay tumatama sa kanila. Hanggang sa ilang minuto na lang, napagdesisyonan na ng mga yon na umalis. Ano? Napatras natin! Kaya naman pala natin eh. Huwag muna kayo magdiwang. Halata naman na yung dalawang aswang na yun ay mababang uri lang. Masyado lang talaga naging kampante si mga agwara kaya akala niya mababang uri ng aswang lang ang katapat natin. Kahit pa, malaking bagay na rin to. Alam niyo nun, di talaga ako naniniwalang may aswang eh. Pero ngayon, parang ang sarap nilang ubusin. Napapailing na lang kami. Naglakad na lang kami ng mabilis paalis. Nakahinga kami ng maluwag nang makarating na kami ulit sa kalsada. At dahil wala nang masasakyan, napilitan na lang kami maglakad. Bandang 1:00 na kami nakauwi sa baryo namin. Diretso agad kami sa bahay. Sinarado namin ang mga pinto at bintana. Wala kaming sinayang na pagkakataon. Agad na naming sinabi kay Tio Jinggoy ang mga nangyari. Liguradong magsusumbong ang mga yon sa amo nila. Kaya kailangan na natin kumilos. Pero matatalo kaya natin si Mang Agwara? Parang mabangis talaga siya. Huwag ka mag-alala. Sa mga nakalipas na araw, marami na akong natutunan kung paano sila tatapatan. Ramdam ko ang pagiging kampante at lakas ng loob ni Tio. Kaya kahit alam kong peligrosong kalabanin ng mga nilalang na yon, pinagkakatiwalaan ko na lang si Tio Jinggoy. Dahil sa kabila naman ng lahat, isa pa rin siyang albularyo. At ang mga albularyo ang tanging nakakapuksa sa mga nilalang na gaya ng aswang. Magkikita kami ni Rosa bukas. Ang sinabi niya sa akin, ipapasyal niya ako sa alam niyang pasyalan na maganda ang tanawin. Pero alam kong pinagpaplanuhan na naman niya akong patayin. Sasamantalayin natin ang bagay na yon. Sasama kayo sa akin ng palihim. At tayo ang papaslang kay Rosa. Nagkatinginan na lang kami magkakaibigan. Pare-pareho kaming sumang-ayon. Kinabukasan, naganda na kami para sa plano namin. Buong maghapon kaming nag-practice kung paano lalabanan ng aswang. At pagdating sa kinagabihan, nag-ayos na si Tio Jinggoy para sa pasyal nila ni Rosa. Sinundan namin siya sa bungad ng baryo namin. Nakita namin na dumating si Ma'am Rosa. Maganda ang suot niya, pero alam na naming aswang siya. Iba na ang tingin namin sa kanya. Nakabuntot lang kami sa kanila habang naglalakad sila. Maya-maya pa'y pumasok na rin sila sa gubat. Kinakabahan ako noon, Kabanong. Ang hirap kasi ng kalagayan namin sa gubat dahil bukod sa madilim, ang dami pang nakaharang. Pero tinaga na lang namin sa utak namin na kailangan namin gawin yon. Dahil kung hindi kami kikilos, mas marami pang inosenteng tao ang may sasahog sa pares nila. Hindi ba sila hihinto? Kanina pa sila lakad ng lakad ah. Hindi mo nakakalata si Ma'am Rosa kung bakit sumama sa kanya si Mang Jinggoy?
Dami niyong tanong. Iandaan niyo na lang ang sarili ninyo. Dahil ngayong gabi, babawasan natin ng isang mga aswang. Hindi nagtagal, napansin na namin na tumigil sila sa ilog. Naupo sila sa malaking bato at nilatag ang daladala nilang pagkain. Lumapit naman kami ng kaunti. Sinasadya ni Tio Jinggoy na lakasan ang boses niya para marinig din namin kung anong pinag-uusapan nila. Napaganda ng lugar na ito no? Nakaka-relax. Hindi ka ba naiilang kasi nandito tayo sa liblib na lugar? Hindi ka ba napapaisip kung bakit dito ko ginustong pumunta? Ano ka ba? Ayos lang naman sa akin. Masaya nga ako kasi ito yung unang pagkakataon na merong nagaya sa akin ng picnic. Alam mo, may potential ka eh. Marami kang kayang gawin. Kaya alam ko magiging hadlang ka lang sa mga pinaplano namin. Teka. Anong sinasabi mo? Hindi naman kita maintindihan. Inihanda na namin ang mga dala naming palaso ng mga sandaling yon. Tinutok na namin kay Rosa dahil narinig naming tila nagbago na ang usapan nila. Umami ka nga sa akin. Meron ka na bang iba? Huwag kang umarte na parang hindi mo alam ang nangyayari ngayon, Jinggoy. Alam mong hindi normal na magpunta tayo sa ganito, pero sumama ka pa rin. Ano ba pinagsasasabi mo? Di ba ito naman ang gusto mo? Ngayong narito na tayo, ang dami mo namang sinasabi. Jinggoy, kailangan mo nang mawala. Nagbago ng anyo si Rosa. Akmang sasakmalin na sana niya ang tiyo ko nang pukulan na namin siya ng palaso. Yung mga palaso na binitiwan ko ang bukod tanging nakatama sa balikat ni Rosa. Habang si Eloy at Pudong naman hindi marunong gumamit ng pana. Si Tiyo naman ay agad na kinuha ang punyal sa likuran niya. Ang punyal na yun ay binabad sa katas ng bawang na merong halong dugo ng kabayo. Hindi na siya nagdalawang isip. Sinaksak niya si Rosa sa bandang tiyan. Paghugot ni Tiyo, nakatalon pa papalayo ang babaeng aswang. Sinasabi ko na nga ba, alam mo na ang pinaplano ko. Inaamin ko na nagustuhan kita nung una. Pero nang malaman ko kung ano ka, dito na kumulo ang dugo ko. Ang dami nyo ng piniperwisyong tao. Ang dami nyo ng pinapatay. Kaya ngayon, ikaw ang magiging kapalit ng mga buhay na nawala dahil sa inyong mga aswang. Skit, akala mo mamamatay na ako sa simpleng pagsaksak mo lang sa akin ng punyal na yan? Alam mo ba na ang pinangsaksak ko sa iyo hindi lang punyal na binabad sa dugo ng kabayo at bawang? Dahil binabad din ang punyal na ito sa kamandag ng ahas. Unti-unti kang mamamatay, Rosa. At wala ka nang magagawa ron kundi tanggapin na lang ang kapalaran mo. Nahibang ka na ba? Tingnan mo, wala naman nangyayari sa akin. Ay huwag ka mag-alala. Ilang segundo na lang ay mararamdaman mo na rin ang pagkalat ng lason sa katawan mo. Isang lason na walang pinipili kahit aswang ka pa. Patawa-tawa pa si Rosa ng mga sandaling yon, Kabanong. Pero maya-maya lang ay bigla na lang siyang natigilan. Humawak na ito sa tiyan niya. Nagsimula ng manghina at maya-maya pa ay sumuka na rin ito ng dugo. Ilang iya ka, Jinggoy. Sabi mo sa akin karaniwang albularyo ka lang. Moko! Sa totoo lang, pangkaraniwang manggagamot lang naman talaga ako. Pero kinailangan kong maging mahusay na manulugis at kailangan kong gumaling para patayin kayong lahat. Hindi ito maaari. Hindi ako pwedeng mamatay. Mamatay ka na para mabawasan na kasamaan ninyo. Para matigil ng pagpapatakbo nyo ng pares na karne ng tao ang laman. Tila kinagulat ni Ma'am Rosa na lumabas kami mula sa gilid. Mas lalo siyang nanggigil. Angil siya ng angil. Pero tumitigil din siya kapag nararamdaman na niya ang lason sa katawan. Maganda ka sana, Rosa pero pinili mong maging masama. Kaya magpapaalam na kami sa'yo. Mauna ka na sa impyerno. Hindi pa nakontento si Tiyo. Tumakbo siya ng mabilis at saka tinarak ulit ang punyal sa dibdib ng babaeng aswang. Sa pagkakataong yon ay dahan-dahan na itong bumagsak. Bumubula ang bibig habang tumatagas naman ang dugo. Ano gagawin natin, Tiyo? Ang isusunod natin si Aguara. Pero hindi yun magiging madali. Malamang, makakaharap natin ang mga tauhan niya. Kaya kailangan niyo pang magsanay.
Kinuha na ni Tio ang kanyang lighter at sinilaban na ang bangkay ni Ma'am Rosa. Habang pinapanood naming lumiliyab ang katawan niya, naisip ko na ang mga susunod na pangyayari. Nababahala ako noon dahil alam ko na sa oras na malaman ni Mang Aguara na wala na ang kanyang anak, malamang sa malamang ay magwawala ito. Matapos namin doon, naglakad na rin kami paalis. Nakabalik naman kami sa bahay ng ligtas. Topper, anong nararamdaman mo kanina habang kaharap natin si Rosa? Kinakabahan ako, Tio. Natakot ako sa itsura niya eh. Halimaw talaga. Pero ang mas kinatatakot ko ngayon ay yung mga paparating na mangyayari sa buhay natin. Pasensya ka na ha. Nadamay pa kayo sa problemang ito. Ayos lang. Hindi ka rin naman namin pwedeng iwan. Isa pa, laban na rin naman namin ito eh. Dahil isa rin kami sa nakatuklas sa lihim nila. Topper, ito lang ang palagi mong tatandaan ha. Sa oras na dumating ang pagkakataon na nasa alanganin tayo, palagi mong pipiliin ang kaligtasan mo kaysa sa kaligtasan ko. Tio, bakit naman ganyan ka magsalita? Dahil ito ang pwede mangyari. Kaya dapat handa ka. O sige na, pumasok ka na sa loob at magpahinga ka na. Maghahasa pa ako ng ita ko. Ibababad ko pa rin yung iba kong sandata sa lason. Tumango na lang ako sa sinabi ni Tio Cabanong. Pumasok na rin ako sa loob at tumabi sa dalawa kong kaibigan na parang nagpapaligsahan sa paghilik. Kinaumagahan, maaga kaming nagising. Naririnig na namin ang maiingay sa labas. Nangingibabaw ang boses ni Aling Tanya. Ayon sa kanya, may mga bangkay daw na natagpuan sa kagubatan. Mga bangkay daw ng mga albularyo ng iba't ibang baryo. Tingin ko, ang mga bangkay na yon ay mga albularyo na dinukot nila. Sinadya nilang ikalat ang bangkay. Marahil alam na rin kasi nila ang pagkawala ni Ma'am Rosa. Nataranta na kami, Kabanong, nawiwindang, nababalisa at hindi alam ang gagawin. Ang tapang na meron kami biglang naubos, napalitan ng pangamba, takot at pag-aalala. May mga nakausap na akong sasama sa atin. Sino, Tio? Pumasok sa bakuran namin si Mr. Long. May hawak-hawak pa itong mahabang baril. May mga nakasuksok na patalim sa tagiliran. Para na talaga siyang lulusob sa gera. Sir Long? Teka, bakit sasama yan sa atin? Alam ba ni Aling Tanya ang gagawin yan? Tingin mo kung alam niya makakasama kaya yan? Hindi. Kaya nga hindi namin sinabi. Malaki may tutulong sa atin ni Mr. Long. May mga gamit siya na makakatulong sa atin. Mga baril, mga granada at kung ano-ano pa. Akin sama sa inyo laban. Ako tagal na gusto makakita aswang. Ako sabik na mamaya. Huwag kayo alala. Mamaya, tayo po tayo sa kumbahay sa bayan. Ako papairam sa inyo mga gamit ko maganda, maangas, astig. Basta palaban sa masama nila lang. Mr. Long, maraming salamat sa kusang loob mong pagsama. Sana hindi ka pa mamamatay mamaya. Ano ka mo? Delikado pong kalaban ng mga aswang. Mababangis sila, malalakas, mabibilis. Kaya sana mag-ingat kayo mamaya kapag nagsimula na silang umatake sa atin. May mga nakausap na rin naman akong tao. Buti pumayag silang sumama. Sila mga pamilya ng mga biktima ng mga aswang. Kaya mapapalagan na natin ang mga yon. Pero bago yon, meron tayong dapat gawin. Nakita ko ang kakaibang ngiti sa mukha ni Tio Jinggoy. Parang meron siyang naiisip na ikatutuwa namin. Pagsapit ng gabi, pinuntahan namin ang parisan ni Mang Aguara. Malamang nakasarado na yon dahil kami lang naman ang trabahador doon. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Binuhusan na namin ang gas ang parisan nila. Agad naming sinilaban ng apoy. Natawa pa kami at namangha dahil sa wakas wala nang isa sa mga parisan na nagsisilbi nilang kabuhayan. May mga nakausap na rin akong hahanap pa sa 3 natitiran nilang parisan. Iisa-isahin natin ang kabuhayan nila hanggang sa hindi na sila makabangon. Malamang sa malamang, galit na ngayon si Mang Aguara. Kailangan natin paghandaan ng gabing ito.
Alam ko kung saan ang lugar nila. Pupuntahan natin yun ngayong gabi. Ibig sabihin, ngayong gabi tayo makikipagpatayan sa kanila? Oo, ngayon. Kailangan na natin tong tapusin. Dahil habang nabubuhay sila, parami ng parami ang mga inosenteng tao na napapahamak. Magpapatuloy ang operasyon ng mga parisan nila kapag hindi natin sila napuksa. At hindi natin alam kung anong epekto ng pagkain ng karne ng tao. Nang maabo na ang bahay na yon, ay sandali na muna kaming umalis. Muli naming tinipon ang mga makakasama namin para sa paglusob na gagawin. Nakahanda na rin si Mr. Long. Nag-away pa sila ni Aling Tanya kasi ayaw niyang isama sa amin ang asawa niyang inchik. Pero walang nagawa si Aling Tanya. Sa kanilang dalawa, si Mr. Long ang palaging nasusunod. Nang makumpleto na kami, ay agad na din kaming tumungo sa kagubatan. Malayo-layo pa raw ang lalakarin namin. Pero hindi kami makampante sa mga dinaraanan namin dahil masyadong liblib. Kaya naman lahat kami ay alerto at nagmamasid sa paligid. Aminado kung kahit marami kami ay hindi pa rin ako mapalagay. Kahit kasi hindi ko pa nakikita si mga agwara noon, naalala ko yung tingin niya sa akin at dahil doon, parang nararamdaman ko na ang galit niya. Topper, ayos ka lang? Tahimik ka eh. Naigit ka na ba sa short mo? Loko, anong naigit pinagsasasabi mo dyan? Eh bakit kasi tahimik ka? May problema ba? Huwag ka na nga manggulo, Pudong. Nagmamasid yan si Topper sa mga nadaraanan natin. Nababahala lang ako. Iniisip ko na sobrang galit na ngayon si Mang Agwara. Parang nakakaramdam ako ng sobrang bigat na problema sa kanya eh. Sinabi mo bang may mamamatay ngayon? Uy, tumahimik ka nga. Huwag kang magsalita ng ganyan, baka mamaya mangyari sa'yo yan. Pwede mangyari ang sinasabi ni Pudong. Kaya nga dapat mag-ingat tayo. Halos 1 oras na kaming naglakad noon, Kabanong. Nakasunod lang kami kay Tiyo at maya-maya pa, tumigil siya kaya napahinto na rin kami. Tumingin-tingin kami sa paligid. Sumenya si Tiyo na magsiupo kami. Tiyo, bakit? Malapit na ba tayo? Malapit na. Pero meron akong nararamdaman. Parang alam nilang pupunta tayo rito eh. Ibig sabihin, napaghandaan din nila tayo. Sindyan niyo ang gasera. Nagmamadali akong sinindihan ng gasera. Kinuha agad ni Tiyo at binato niya ang gasera sa mga tuyong halaman. Nang magliyab yun, saka namin nakita ang mga nakaabang na aswang. Hindi naman sila sobrang dami, pero sasapat na sila para pigilan kami. Magsisimula na ang laban. Ihandaan niyo na inyong mga sarili. Sa gabing ito, maaaring ilan sa atin ay makabalik. Pero maaari ding ilan sa atin ay dito na mamamatay. Kaya kung ano man ang kalalabasan ng laban na ito, sana ay matanggap natin. Kanya-kanya na kaming hinanda ang mga hawak naming pana. Pinukulan namin ng mga palaso ang mga aswang. Meron namang mga tinamaan sa kanila. Pero meron din namang mga hindi dahil nagsipagtago sa likuran ng mga puno. Si Mr. Long naman, tuwang-tuwa habang nagpapaulan ng bala sa mga aswang. Para siyang naglalaro lang na bata. Wala siyang pakialam kung gaano kadelikado ang mga nangyayari. Mr. Long, mag-ingat ka sa pagbaril ha. Baka matamaan mo mga kasama natin. Hindi! Akin asentado! Loko! Natawad na lang ako sa sinabi niya. Kasi naman, sinimulan na rin namin ang pakikipaglaban sa mga aswang. Sumama kami kay Tiyo sa paglapit at nakipagsagupaan kami. Aminadong hindi sila ganun kadaling kalaban. Ang lilikot nila, para silang kitikiti. Parang bulating inasinan. Pero dahil sa mga pagsasanay na ginawa namin, nasanay na kami sa ganoong taktika nila. Mga linti kayo! Ang lilikot nyo ah! Nilabas ko ulit ang bagong suka ko na nilagyang kulit ng maraming bawang. Sinaboy-saboy ko yun sa gilid-gilid. Naririnig ko pang umaaray ang mga aswang kapag natatamaan sila. Dahil sa ginawa kong yon, medyo nag-alangan na silang lumapit. Kaya naman nagkaroon na kami ng pagkakataon para umabante. Natanaw na namin ang malaking bahay sa gitna ng kagubatan. At ayon kay Tiyo, doon siya dinala ni Ma'am Rosa.
at nakakatiyak siya na naroon din si Mang Agwara. Abante, walang matatakot. Pagbabayarin natin ang mga aswang na yan sa mga buhay na nawala dahil sa kanila. Abante, wala tayong ititira sa kanila. Abante! Dahil sa mga sinabi ni Tiyo, ay mas lalong tumaas ang moral namin. Mas lalong lumakas ang loob ng mga pamilya ng mga biktima. Nang nasa harapan na kami ng malaking bahay na parang malamansyon na, tumigil kami sandali at nakiramdam. Ilang sandali lang, nagbukas ang malaking pinto at lumabas mula roon si Mang Agwara. Babarilin sana ni Mr. Long pero pinigilan ni Lolo. Kailangan daw muna naming marinig kung anong sasabihin ng aswang na may pakana ng lahat. Agwara, ikaw ang pinuno ng mga aswang. Ikaw ang negosyanteng aswang na ginagamit ng mga tao para magpayaman. Ihanda mo ang sarili mo ngayon dahil wawakasan na namin ang kasamaan mo. Hindi ako naging pinuno para pumayag lang na wakasan ang lahat ng pinaghirapan namin. Isang malaking pagkakamali ang pagtapak nyo sa lupain namin. Lupain? Kahit na kailan, wala kayong pagmamay-ari sa lipunan. Kayong nakikisiksik sa mundo ng mga tao. At kayong nagdudulot ng kapahamakan sa mga walang kamalay-malay. Sinusubukan lang namin mabuhay gaya ninyong mga tao. Pero pumamatay kayo ng tao para mabuhay. Dahil tao ang kailangan namin para makasalba at magpatuloy. Bakit? Di ba ganun din naman kayong mga tao? Kailangan nyo ng hayop para makakain. Pero hindi nyo kami dapat kinakain dahil hindi naman kami hayop. Ang mga tao ang pinakamataas na uri ng hayop, Jinggoy. Hindi mo ba alam ang bagay na yon? Kung sa bagay, mukha ka namang walang pinag-aralan. Magdahanda ka sa pananalita mo, Mang Agwara. Kahit hindi nakapagtapos ang tiyuhin ko, napakaraming tao na natulungan yan. Kaya wala kang karapatang maliitin siya. Pinapalaki mo naman ang ulo ko. Pero mamaya bibigyan kita ng pera, ha? Wala kong pakialam kung gaano karami ang natulungan niya. Kilala ko yan bago ko pa yan makilala. Alam kong walang kayang gawin ng albularyong yan, kundi manggamot lang. Wala akong nakalap na impormasyon na pumapas lang siya ng aswang. Kaya naman, alam kong walang magagawang matandang yan ngayong gabi. Hindi ka ba napapaisip na yung albularyong minamaliit mo ay narito ngayon sa harapan mo? Ang albularyong tinitingnan mo sa mababang paraan ay napatay ang anak mo, si Ma'am Rosa, at napatay din niya ang ilan mong tauhan. Doon pa lang sa ideya na yon, na hindi siya totoong manunugis pero nagawa niya malagasan kayo. Dapat doon pa lang, mag-isip-isip ka na eh. Dahil itong kaharap mong albularyo, hindi basta-basta. Hoy, nakakadalawa ka na, ha? 500 ka sa akin mamaya. Seryoso ka nga, Tiyo? Wala akong pakialam. Nandito kayo ngayon sa balwarte ko. Kaya ako makakalamang sa laban na ito. Hindi na ako mapakali. Gustong-gusto ko na kayong patayin. Gustong-gusto ko nang ipaghigantihan ako. Ikaw dami sa chat. Wala ka puwet. Para ka puwet manok. Putak-putak. Nagulat kami sa ginawa ni Mr. Long. Binaril niya bigla si Mang Agwara. Tinamaan niya yon sa balikat. Muntikan pa nga yung matumba. Dahil sa ginawa ni Mr. Long, naggalit ang mga aswang. Naglabasa ng mga yon mula sa loob ng bahay. Pumalibot na sila sa amin at ilang sandali lang ay nagsimula na rin ang laban. Hinanap namin si Mang Agwara. Nakita namin siyang pumasok sa loob ng kanilang bakuran. Wala na kaming sinayang na pagkakataon ni Tiyo. Tumakbo kami para sundan siya. Papasok na sana siya sa pintuan nang pukulan to ni Tiyo ng punyal. Nakailag si Mang Agwara pero kinainis niya ang ginawang yon ng Tiyo ko. Saan ka pupunta? Harapin mo ako! Masyado kang papansin! Sige! Pagbibigyan ko gusto mo, Jinggoy, unggoy! Parang nangisay-ngisay si Mang Agwara noong mga sandaling yon. Nagbago na ang kanyang anyo. Nakita na lang namin na parang humahaba na ang buhok niya. Tapos nagiging kulay puti yun. Yung mga kuko niya rin ay nagsilitawan. Ang kanyang balat ay parang naging kulubot. Parang matigas. Sa isang iglap lang, nagmukha na siyang halimaw. Tiyo, anong klaseng aswang yan?
Kung hindi ako nagkakamali, ang aswang na yan ay isang gabunan. Tama ka, Jinggoy Unggoy! Isa kong gabunan! Kaya ihanda mo na ang sarili mo! Para kang tanga! Bakit ka ba unggoy ng unggoy ikaw naman itong pangit? Humanda ka na, Jinggoy Unggoy! Gumapang si Mang Agwara palapit sa amin. Hinawakan namin ng mahigpit ang aming sandata bilang paghahanda. Nang malapit na siya sa amin, ay tumalon siya na mataas. Bumagsak siya sa likuran ni Tio Jinggoy. Sa kasamaang palad, tinamaan nito ng kalmot ang tiyuhin ko. Tiyo! Ayos ka lang? Ayos lang naman ako. Huwag niyo akong intindihin. Mukhang mabangis talaga ang kumag na to ah. Kailangan natin maging maingat. Tingnan mo, para siyang nabubuog. Tawa ng tawa. Perpekto ang lugar na ito para maging libigan niyong apat. Huwag kayo mag-alala. Gagawa ko kayo ng maayos na lapida. Muli siyang umatake. Pero sa pagkakataong yon ay parang nalaman na ni Tio ang taktika niya. Pumunta kasi siya ulit sa likuran namin. Kaya nagawa ng makailag ni Tio Jinggoy pero hindi pa rin tumigil si Mang Agwara. Ang liksi niya, hindi mapakali kaya hindi rin namin matamaan ng palaso. Maya-maya pa, nakalmot naman niya ako. Tinamaan ako sa bandang puwetan pero hindi ko yun ininda. Ayaw ko magpakita ng kahit na anong kahinaan sa kalaban namin. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko na naman ang suka na may bawang sa loob ng bag ko. Pag-atake ulit ni Mang Agwara, winisikan ko siya. Tinamaan siya sa katawan pero wala itong talab dahil sa kapal ng balat niya. Inutil ka! Anong tingin mo sa akin, Chicharon? Wiwisikan mo ng suka! Hagal ka! Hindi ko na nabantayan ang galaw niya at nahawakan niya ako sa kwelyo. Hinila niya ako ng malakas at saka binalibag. Tumama ang likod ko sa pader ng bahay, habang si Eloy at Pudong naman ay parang hindi alam ang gagawin. Humarang si Tio Jinggoy sa kanila. Matapang nitong hinarap ang kalaban namin pero sadyang nakakalamang talaga sa galaw ang aswang na yon. Hindi normal ang kabilisan niya. Habang tumatagal ang laban, mas nagiging malinaw na sa akin na mahihirapan talaga kaming talunin ng siraulong aswang na yon. Ito na ba pinagmamalaki niyong albularya? Walang magawa! Puro ilag! Sugatan na! Hindi man lang makatama sa akin! Agwara! Huwag ka muna magdiwang! Hindi mo namamalayan! Meron kang hindi napapansin sa akin! Ha? Ano pinagsasasabi mong kutong lupa ka? Alam mo kung ano? Hindi mo napapansin na mas gwapo ako sa'yo! Biglang tumakbo si Tio papunta kay Mang Agwara kahit nasugatan na ito dahil sa sinabi niya ay nawala sa focus sa matandang aswang. Hindi ito agad nakailag. Tinamaan ni Tio Jinggoy si Mang Agwara sa braso. Aray siya ng aray dahil halos maputol na ang braso niya. Walang sinabi ang kapal ng balat mo sa itakong sangbuang ko ng hinahasa. Hindi ako makapapayag na mas gwapo ka sa akin. Papatunayan ko kung sino sa ating dalawang tunay na magandang lalaki. Wala kang parama sa akin. Tingnan mo, oh. Ilong pa lang, wala ka na. Sa akin nakatayo eh, sa'yo nakadapa. Huwag mong gaitin ang ilong ko. Marami nang naamoy yan. Topper, laban pa ba to ng kalayaan o kapayapaan ng mga tao? O baka papogian na lang to ng dalawang matanda? Hindi ko alam. Ang mahalaga, nakakapagpahinga si Tio habang nag-uusap sila. Tingin ko, taktika ni Mang Jinggoy ito para libangin ang kalaban niya. Binalik namin ang tingin namin sa kanila. Sinabihan kami ni Tio na wag na munang makikialam. Maglalaban sila ng tapatan, habang kami manunood lang sa gilid. Walang iya ka! Ang lakas ng loob mong magyabang sa itsura mo eh! Mukha ka namang espasol! Hindi ako mukhang espasol! Ikaw, mukhang pulburo na gawa sa tubol! Umatake si Tio sa kanya. Umatake rin naman siya. Nagsalubong silang dalawa at nang hagupitin ni Tio ng itak, nakailag naman si Mang Agwara. Nakalmot niya ulit si Tio sa bandang hita. Kaya iika-ika na siya sa paglalakad.
Ang akala ni Mang Agwara ay panalo na siya sa laban dahil bumagal ang tiyuhin ko. Pero ang hindi niya alam, merong ginawa si Tiyo na hindi niya namalayan. Ano akala mo sa akin, tanga? Ano? Nanghihina ka na ba? Jinggoy-unggoy? Yan lang simula na katapusan mo. This is the beginning of the end of your life in this world. Kahit na hindi ako marunong mag-Ingles, alam kong mali ang pagkakasabi mo. Ang sakit sa tenga pakinggan. Negosyante ka tapos tanga ka mag-Ingles. Wala kang pakialam. Filipino naman ako, kaya ayos lang magkamali sa wikang, di magtagalog ka na lang. Hey! Ano nangyayari sa akin? Bakit parang ano? Kakadaldal mo yan eh. Hindi mo na malaya na kanino ko pa nagawa ang plano ko. Anong plano? Sa ilang beses mong pag-atake sa akin, nagawa kong tusukin ka ng karayom na hawak ko kanina. Sa puwet kita tinusok kanina kasi alam ko na puwet ang parte ng katawan mo na malambot. Ang karayom na yun ay binabat ko sa lason. Isang makamandag na laway ng ahas na hinaluan ko ng iba pang nakamamatay na katas ng halaman. Ganito rin ang ginawa ko kay Rosalinda. Kaya ikaw, unti-unting maghihina ang katawan mo hanggang sa bumagsak ka na. Tingin mo, mapapatay ako ng isang karayom lang. Hibang ka na ba? Hindi mo pa rin talaga naiintindihan, Agwara, ano? Ang laso na tinataglay ng karayom ay malakas, mabilis kumalat. Kaya nga iba na ang nararamdaman mo sa katawan mo ngayon. Maya-maya pa'y nakita na lang namin na sumusuka na ng dugo si Mang Agwara. Bigla itong nakaramdam ng pagkahilo. Hindi! Ito! Shit! Masyado ka nagpadala sa mga sinasabi ko. Pumatol ka sa lahat ng mga lumalabas sa bibig ko. Pero ang totoo, gusto ko lang kunin ang atensyon mo para magawa ko mga binabala ko. Ngayon, maghandaan mo na ang kamatayan mo. Hindi! Noong mga sandaling yun ay sobra akong humanga sa tiyuhin ko. Sa totoo lang, aminado naman kami pareho na talagang pagdating sa lakas, hindi uubra si Tiyo. Pero pagdating sa utak at tamang pag-iisip, siya ang mas nakakalamang. Sinamantala ni Tiyo ang pangmamaliit sa kanya ni Mang Agwara para makampante ito. Para masigurong wala na si Mang Agwara ay sinaksak niya pa ito ng itak. Wala na isang ito. Patay na. Ang galing mo, Tiyo. Bilib na talaga ako sa iyo. Ay nako. Natapos din ang problema. Makakapambabae na naman ulit ako. Ngi, balik ka na naman sa pagiging kupal, Mang Jinggoy. Pwede rin. Dapat mag-inom tayo eh. Celebration lang ba? Mamaya na tayo magdiwang. Hindi pa natatapos ang laban. Kailangan pa tayo ng mga kasama natin. Inalalayan namin si Tiyo at binalikan namin ng mga kasama namin. Unti-unti rin naman naming napaslang ang mga yon. Tuwang-tuwa nga si Mr. Long dahil ayon sa kanya, sa unang pagkakataon nagamit niya ang lahat ng baril niya at naubos niya ang mga bala. Nakauwi naman kami na maayos noon. Nanalo kami sa laban at napabagsak namin ang negosyo ng mga aswang. Sa mga sumunod na araw, nalaman na ng mga tao kung anong karne na nilalagay sa pares na kinakain nila. Nasuka-suka ang mga naging suki na namin. Mabuti na nga lang ay hindi nila kami pinagbintangang aswang dahil alam nila kami rin naman ang tumalo sa mga nilalang na yon. Naibalik na sa dating katahimikan ng aming lugar. Si Tiyo balik na rin sa panggagamot. Habang kami sinisimulan na rin makahanap ng panibagong trabaho. Hanggang ngayon, napapangiti na lang din ako kapag naaalala ko ang mga nangyari. Dahil kasi doon kabanong, ang daming bagay akong natutunan. Sa ngayon, wala na si Tiyo. 3 taon kasi matapos naming matalo mga aswang, nagkasakit naman siya na maluba. Dahil na rin kasi yun sa mga bisyo niya. Pumanaw si Tiyo, pero kahit na ganon ay nanatili siya sa alaala ng lahat. Na minsan may isang babaerong albularyo na tumulong sa maraming tao at binuwis ang buhay para sa kapayapaan ng lahat. Hanggang dito na lamang mga kabangers at mga kayanggaw. Sana'y meron kayong napulot na aral sa aking kwento.
Pinagpalang araw sa inyong lahat at maraming salamat sa pakikinig. Wakas,